Isang hula, 100. Kumusta na ang maestro? Het. Susuriin natin. Said. Ang anak ninyo, kahit hindi maganda ang grades niya, pero sinuri ko siya. Maayos ang sansa niya sa exams. Sa madaling salita, yung dapat niyang makuha, hindi niya makuha. Yung hindi niya dapat, siya ang nakakakuha. Maestro. Oh, ganun lang. Kung naintindihan, ayos na. Ayos, mabuti. Salamat, maestro. Het, kunin ninyo, maestro. Sino na? Susunod. Akin na. Mga manloloko na nakakasama. Kahapon, kung hindi, naniwala sa kanila, pinainom nila kay Lolo ang gamot. Ang karamdaman ni Lolo, hindi sana ito lumalang ganito. Naku, baliw ka. Anong ginagawa mo? Sabihin mo, Nasaan ang kasabwat ng mga manloloko? Kasabwa? may sakit ka ba? Kahapon naghuhula sila rito. Ang matandang iyon. Sabi mong hindi kayo kasabwat? Hoy, dalaga. Ang guro nandito lang tuwing lunes. Lumalabas pa magtinda. Sa ibang owas, ang mga naglalako rito. Lahat sila pek, nagpapanggap na guro. Mga manloloko yan. Alam nilang tama ang hula ng guro. Kaya madalas silang nandito. Nagpapanggap na guro para manloko. Dalaga, hindi ka rin nadaya, di ba? Anong manloloko? Tingin ko magkakampi talaga sila. Dalaga, huwag kang maggulo. Malapit nang magsara ang guro. Nahirapan kami maghintay sa pila. May pila pa kami para magpakonsulta. Tama. Kamusta kayo? Hindi kayo naniwala, di ba? Ibubunya ko na ang palinlang niya. Paparatin ko sa inyo. Hulaan mo ako. Hoy, dalaga. Ako na. Malinaw, nasa akin na ang pila. Ako na. Narito ang 10,000. Bibiliin ang pwesto mo. Jira. Baliw ka ba? Bakit mo tatanggihan ang libreng pera? Haha. Isulat ang datos ng kapanganakan. Ano pang ipapansin mo? Kahit yan, kahapon ng tanghali. Ano ang kinain ko? Ismahin mo na. Ikaw pala. Disipulo. Disipulo. Juro, anong meron? Disipulo. Kakatapos lang kitang tignan ng guro. 3 buwan mula ngayon, may darating na. Malubhang panganib, buhay at kamatayan. At ang panganib na to, Konektado sa isang babae. Isang baba. Babae. Panganib. Guro, simula pagkabata practice ko na ang tong zigong. At hanggang ngayon, inosente pa ako. huwag kang magbiro. Huwag nang sabihin ang mga walang kwentang bagay. Ang taong tu at ikaw, malalim ang pagkakaugnay ng inyong kapalaran. Gaano kalalim? Kasing lalim na nagkakabit ang sanhi at bunga. Nagbabahagi kayo ng swerte. Kung malas, sabay kayong malas. Kung swerte, sabay din. Kung ang kabilang tao'y cute na babae, kung siya'y gagawa ng masama, hindi ba ako, ay madadamay din at malas? Kayo 2 tao ngayong buhay. Hindi ito pagpatay, kundi pagmamahalan. Pagmamahalan ay mabuting tadhana. Pagpatay, iyon ay sumpang malabong iwasan. Guro, paano natin lulutasin ito? Pakakasal ka sa kanya. Ito ang kanyang datos ng kapanganakan. Kailangan mo siyang hanapin at magpakasal sa kanya. Kung hindi siya mabuting kapareha, pagkatapos ng 3 buwan ng kasal, maghihiwalay ka sa kanya at mawawasak ang sumpang iyon. Siya talaga ang hinahanap ko. Talaga, magkakasalungatan ang tadhana. Wala ka nang maisusulat na kwento, di ba? Hoy. Tama siguro, walang mali. Napakalalim ng pagkakakabit nito. Binibin, gusto mo ba ng ambulansya? Ay, naipit na twist ang paa ko. Ano pang ambulansya ang isa-isahin? Anong ginagawa mo? Pagpatay. Siyempre, yan talaga ang pagpatay. Tanga mong pervert. Sino ang nagsabing hawakan mo ang paa ko? Gagamutin kita. May kasalanan pa ba ako? Isa kang manloloko sa lansangan. Paano ka naman makakaroon galing sa medisina? Magpanggap ka pa. Magpanggap ka uli. Hoy, kapatid. Guro, marunong siya na medisina. Nakita na namin siya ilang araw na ang nakalipas. Nakita na namin siya. Tama. Palagang marunong siyang maggamot. Marunong siyang medisina at nandito pa rin. Nanlilin lang sa tao. Kahapon, hindi ka kumain ng tanghalian, di ba? Uminom ka lang ng kape, di ba? Tumpak ang hula ng batang to. Siguro puro hulaan lang yan. Tayo na. Parang gumaling na ang paa ko. Gumaling na ang paa mo. Ikaw ang nagpagaling ang paa ko. Bakit ako magloloko sa'yo? Tingnan mo, may karayom pa sa paa mo. May alam ka pala. Kahit magandang tadhana o sumpa, kukunin niyang asawa siya. Kukunin niya siya. Kailangan muna niyang lumapit sa kanya. Hoy, hinaan muna. Anong gagawin mo naman ngayon? Maayos ang loob ng guro ngayon. Bibigyan kanya ng isang hula. Matagal nang nasa koma si Lolo Fang. At dinala na rin siya sa maraming ospital. Hindi nila makita ang sanhi ng sakit. Ang dalaga, ang galing niya. Kaya niyang hulaan pa ang kondisyon ni Lolo Fang. Nabanggit niya iyan. Ang sakit ng lolo mo. Kaya kong pagalingin. Kumusta ang lolo ko, Jiang Heng? Lolo Fang. Gigising siya sa loob ng 10 minuto. Talaga ba? Ang kayabangan naman ni Fang Qingyu, puro gulo. Anong kaluluwang taga-bukid naman yan? Karapat-dapat ba siyang magpatingin sa lolo mo?
Hindi ka ba natututo? Muli kang kumakapit sa ganitong sinungaling. Alisin na siya rito. Nanay ni Fang John. Si Jiang Heng at yung huli naman loloko. Hindi perho. Talaga, marunong siya sa medisina. Iba ang pakiramdam niya. Ngayon mas marupok pa ang damit niya. Halata na parang pulubi. Anong alam niya sa medisina? Nasugatan ang bukong-bukong ko. Siya ang gumaling nun. Isang simpleng pilay lang naman. Anong manghihilot na hindi niya kayang ayusin? Batang lalaki. Ang aming pamilya, Fang. Hindi yon para sa iyo. Hindi para sa iyo. Ito ay hindi lugar para sa mga maloloko. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Manloloko. Ngayon, batang lalaki. Kung hindi ako kikilos ngayon, baka hindi makalagpas hanggang gabing ito si Lolo Fang. Hindi siya mabubuhay lampas ngayon. Gusto mo bang mamatay? May lakas ng loob ka pang magsalita ng ganyan? Naniniwala ka ba? Hindi kita papayagang mabuhay hanggang gabing ito. Fang John, Jiang Heng ay, ginamitan na si Lolo Fang ang karayom. Sabi niya, pagkatapos ng 1-0 minuto, magigising na siya. Ang lakas ng loob mong pinapayagan siya. Natutsukin si Lolo Fang ng karayom. Hindi, Ano bang nangyari sa utak mo? May sakit si Lolo Fang na 1 buwan. Walang makapapagaling sa kanya. Pinaniwalaan mo pa ang kalokohan niya? Fang Qingyu, kung may mangyaring masama kay Lolo Fang, hindi niya mababayaran ang buhay niya. Ay naku, Lolo Fang. Fang Qingyu, ito lahat gawa mo. Fang John, dali, kunin mo si Dr. Chang. Sig. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Kanina, ang lumabas kay Lolo Fang. Dugo ng pasa sa dibdib. Walang dapat ipagpakabahala. Fang Qingyu, ganito ka lang naniwala sa kanya. Kung sakaling may mangyari kay Lolo Fang, kung sakaling mamatay, siya ang magiging direktang salarin. Ikaw ang dituwirang salarin. Ayos lang si Lolo Fang. Tigilan mo yang kalokohan. Hoy, umalis ka ngayon. Wala na kayong makakalabas. Ma, nandito na si Dr. Chang. Dr. Chang, suriin niyo kaagad si Lolo Fang. Ay naku, talaga naman kayo. Mga kung sino-sinong tao. Kaya nila maapektuhan si Lolo Fang. Sino ang makakaalam sa etko? Ano ba ang balak niya? Dinadala niya dito kahit sinong tao. Sa tingin ko, gusto niyang patayin si Lolo Fang para siya ang magkaroon ng kapangyarihan. Hindi ako. Gusto ko lang iligtas si Lolo Fang. Manahimik ka. Pakiusap, Dr. Chang. Dr. Chang, kamusta si Lolo Fang? May maling pagtatusok ng karayom. Ang kalagayan ni Lolo Fang ngayon. Mas lumala na. Nasa malubhang kalagayan na siya. Isa kang mamamatay tao. Hindi ka papatawarin ng Kamilya Fang. Dinala mo siya. Hindi ka rin makakatakas sa pananagutan. Dr. Chang, ano nang bagawin natin ngayon? Nasa huling yugto na ng karamdaman. Hindi na kayang gamutin ng karaniwang paraan. Wala na yata tayong magagawa ngayon. Natira na lang isa. Sabi mo, Sajina, huwag magpaligoy. Ang pamilya Liu sa Haicheng. Nakaipon sila ng 1,000 taong Snowling Z. Iisa lang ang bagay na yan. Tanging iyon lang ang makakapagpalitaw ng buhay ni Lolo Fang. Lingsi. Ito'y isang kayamanang ngalang presyo. Bakit naman ibibigay nila sa atin? Babayaran natin. Ako ang magbabayad ng perang yan. Ang dali mong sabihin, bibilhin natin. Ang pamilya Liu ang nangungunang angkan sa Haicheng. Lakas puhunan at impluensya. Malayo ang talino nila kumpara sa atin, sa pamilya Fang. Kulang ba sila sa pera? Anong meron sa pamilya Fang na papatok sa kanila? Ano ba ang taglay natin na kagustuhan nila? Ina, meron nga pala. Sinasabi mo, Hindi ba gusto ni Liu Bin ang kapatid kong babae? naman, Kapag nakuha niya ang kapatid ko bilang asawa, isang Snowling lang, tiyak na ibibigay niya ang kailangan natin. Hindi ako magpapakasal. King Yu, ang pamilyang Liu. Sila ang unang angkan sa Haicheng. Si Liu Bin naman. Siya ang tagapagmana ng pamilya Liu sa Haicheng. Hindi lang ang pinagmulan ng pamilya, pati ang hitsura at kakayahan niya. Lahat ay maganda. Ay, bukod sa kanya. Sino pa ba ang karapat dapat magpakasal sa'yo? Nga, ikakasal ka sa pamilya Liu. Iyan ang pamilyang Fang namin. Hindi natin kayang abutin yan. Mama, sinasabi mo lang. Ang pinanggalingan, itsura at kakayahan. Bakit di mo sinabing ang ugali niya? Si Liu Bin nito mga taon. Gumamit ng iba't ibang paraan. Nilaro niya ang napakaraming babae. Hindi ako naniniwala na hindi kayo alam. Lalaki nga naman. Kapag nagsawa na, magbabago rin naman. Tama nga. Kung ikakasal ka sa pamilya Liu, hindi lang may liligtas mo si Lolo Fang, kundi pati ang negosyo ng pamilyang Fang. May malaking benepisyo yan sa atin. Akala mo nitong mga nakarang taon, ang mga tulong ni Liu Bin sa pamilyang Fang ay dahil sa akin. Siyempre gusto niyang pakasalan ka. Fang Jun, tanga ka ba? Si Liu Bin ang tumutulong sa pamilyang Fang. Inaayos ang mga problema. Inusisa ko na. Siya ang nagpasimula ng mga yan. Hindi mo ba naiintindihan ang mga pamamaraang niya? Hindi mo ba ito malinaw? Tumahimik ka. Wala kang hiya. Ipapaliwanag ko sa'yo na maayos. Hindi ka ba makikinig? Magtatanong pa ako sa'yo. Mag-aasawa ka o hindi? Hindi ako ikakasal. Tama na ang mga salita mo. Hindi ko dapat siya dinala pabalik. Kung hindi, hindi sana ganito sa lolo. Fang Qingyu, anong nangyari? Kahit ikaw, hindi mo ako pinaniniwalaan. Paano ako maniniwala sa'yo? Bakit? Ang galing bang gamot mo? Mas mataas pa kay Dr. Chang? Sa ganitong oras pa, batang gago, tigas pa ng bibig mo, ano?
Tawagin ni Numan. Si Master Fang na bata pa umano. Madali lang siyang madurog. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kalagayan ni Lolo Fang. At pati na rin si Mama. Tingnan ninyo ito. Ito galing sa pamilya ni Liu. Ipinadala nila ito bilang kasulatang pangkasal para sa kapatid mo. Tingnan mo yung kabayaran. Dowry na 10 milyon. At isa 0% ng shares ng Liu Group. Grabe, ang laki ng ipinapanukalang dowry. Mama, tingnan mo rin to. Mama, tingnan mo pa to. Ano ng kahulugan ng blankong puwang na to? Sinabi sa akin ni Liu Bin na tungkol sa blankong puwang na to. Anumang ilalagay nila, pwede nilang ilagay. Kahit anong pag-ari ng pamilya nila, pwede nilang gawing dowry. Talaga ba? Yung blankong puwang na to, ilalagay ba natin ang 1,000 taong Snowlingzi? Siyempre, kakailanganin lang ang pirma ng Edco. Agad mag-epekto ang kasulatang pangkasal. Haha, Ayokong ikasal sa kanya. ayaw mo man, ikakasal ka pa rin. Huwag mo naman siyang iwasan ng ganyan. Sa Liu Bin, talaga namang taos-puso siya para sa'yo. Kung ikakasal ka sa kanya, sisiguraduhin niyang mamahalin kanya ng todo. Papalabihin kanya ng sobra. Kayo talaga, itinutulak ninyo ako sa kapahamakan. Ikaw, isang dalaga, tatangging magpakasal. Nais mo bang agawin ang kapangyarihan ng kapatid mo? Fang Qingyu, sasabihin ko sa'yo. Ang pinakamahalagang papel ng isang babae ay magpakasal sa isang mabuting pamilya para umasenso ang pamilya. Ikaw talaga, huwag kang masyadong makasarili, okay? Makasarili ako? Ngayon talaga, nakita ko na. Kayong mga pamilyang may kapangyarihan. Binuksan ninyo ang aking mga mata. Sandali, may mas nakakagulat pa. Kapag nag-epekto na ang kasulatang pangkasal ng Edco, ang pamilyang Fang, tiyak na ipaparatapi ka namin. Ano yun? Balak ninyong abusuhin ako gamit ang parusa ng pamilya? Sinubukan mong patayin ang pinuno ng pamilyang Fang. Maghanda ka na sa pinakamalupit na parusa. Ulitin ko, Fang Qingyu, hindi ka kailangang magpakasal kay Liu Bin. Lolo Fang, 3 minuto, ayos na siya. Talaga ba? Bumiro ako. Ano ang pakinabang mo rito sa akin? Bata ka pa, hambog. Ginoong Fang. Hindi na pwedeng mag-antala pa. Kung magpapatuloy pa tayo, kahit makuha pa natin ang Snowlingzi, walang silbi na rin. Fang Qingyu, pipirma ka na ng kasunduan. Hindi ako pipirma. Fang Qingyu, huwag mo akong pilitin. Gagamitin ko ang parusa ng pamilya sa'yo. Ayos ba? Hindi ba natin pwedeng maghintay ng 3 minuto pa? Maghintay. Kaya naming maghintay. Mama, parang sa tingin ko ang Edco. May tinatagong masamang bala. Ano ibig mong sabihin? Ayaw ko rin naman. Naakusahan ang Edco ng ganyan. Pero hindi naman ito ang unang bises. Kahapon may dinala siyang isang supot ng gamot. Ngayon naman may dinala na siyang isang palyadong doktor. Fang Qingyu, hindi ba ka ikaw ay pinatay ninyo ang lolo ko? Hindi ko ginawa yan. Pinakamahal ako ni Lolo. Paano ko siya mapapahamak? Paulit-ulit mong sinasabi. Hindi mo gustong saktan si lolo. Pero nang makita mo si lolo, hinayaan mo siyang mamatay. Fang Qingyu, bakit ka napakamasama? Sinabi ko na. Gumagaling na si Lolo Fang. Gagising na siya agad. Pinagkasakit mo si lolo hanggang sumuka siya ng dugo. At nandiyan ka pa, imingay ka pa. Fang Jun, huwag kang makipagsalita sa batang ito. Mas mahalaga, iligtas si Lolo. Mama, ayaw sumunod ang Edco. Hayaan ninyo si lolo ang magpirma. Utos ng magulang. Salita ng tagapamagitan. Si Lolo ang ulo ng pamilya Fang. Kapantay ng bisa ang pagpirma ng kamay. Ayoko talagang magpakasal kay Liu Bin. Wala kang magagawa ngayon. Mga tao, dalhin ninyo ang kasulatang pangkasal na ito. Ihatid ninyo ito sa bahay ng Liu. At dalhin pabalik ang Snowlingzi. Mabilis, gawin ninyo. Huwag mo nang banggitin ang 1,000 taong Snowlingzi. Kahit 10,000 taong Snowlingzi pa. Wala pa ring silbi. Anong sabi mo? Dahil kay Lolo Fang, wala siyang sakit. Nasumpa siya. Nasumpa talaga. Tama nga. Napansin ng batang to. Ang sumpa ko. Patay na siya. Anong sumpa? Huwag kang magpaligaw ng mga tao. Maghabantay. Kunin ninyo itong batang maloka. Basagin ang mga ngipin. Tanggalin ang dila para manahimik siya. Lolo Fang, Ang itim na dugong niluwa niya. Kapag nailuwa na, saka lang siya gagaling. Kasi nungalingan yan, Fang Jun. Patay na siya. Anong hinintay nyo pa? Ipakulong na siya agad. Sandali lang. Para sa akin, may katotohanan ang sinasabi ni Jiang Heng. Kung hindi, bakit lumuluwas siyang itim na dugo? Sa puntong to na? Sa puntong to pa rin kayo? Pinaniniwalaan nyo pa rin siya. Grabe, pinaniniwalaan nyo pa rin siya. Naniniwalaan nyo pa rin siya. Ka nga sa kanya. Nanay, ang Edco, sadyang matigas ang ulo. O kaya, parusa ng pamilya na lang. kay Fang Qingyu, parusa ng pamilya. Nanay, ako ba ang tunay mong anak? Gagawan mo akong parusang pamilya? Fang Qingyu, nakipagsabuatan ka sa iba para saktan si Lolo Fang. Hindi ba dapat kitang parusahan? May patakaran pa ba ang pamilyang Fang? Gawin na. Lumayas. Huwag mo akong hawakan. Sinabi mismo ni Lolo Fang. Ipinagkatiwala sa akin ang pamumuno ng pamilyang Fang. Balak ninyong umalsa? Umalsa. Ikaw ang may kagagawa ng pananakit kay Lolo Fang. Hindi ako. Ano pa ang hinihintay ninyo? Kumilos kayo. Tingnan natin kung sinong magtatapang. Fang Qingyu, hindi mo ba nakikita na kakaiba? Lolo Fang,
Malapit nang magising, ang kapatid mong lalaki ay nagmamadaling parusahan kami. May tinatago ba siya? Doon ka pa rin nag-aakusa ng walang basehan. Bakit sinasabi mong ikaw ang naglagay ng sumpa? Hoy bata, hinahanap mo ang kamatayan. Anong pinag-aawayan ninyo? Lolo, gumising ka. Tatay, bakit ka gumising? Lolo Fang, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Pakiramdam. Mas magaan ang pakiramdam ko. Buhay pa ako. Posible ba na siya nga ang si batang ito ang nakapagpagaling kay Lolo Fang? Eksaktong 10 minuto. Sinabi ko kanina. 10 minuto. Pagkatapos, magigising na si Lolo Fang. Ginang, hindi ba gumaling si Lolo Fang? Pansamantalang paggising lang iyon. Nanay, kumuha na kami na. Napakaraming kilalang doktor. Pero hindi nila naayos. Ngayon, nagawa yon ng batang ito. Paniwala ka ba? Ano nang gagawin natin? Hindi pa bumabalik ang 1,000 taong Snowling Sea. Sa ngayon, may isang paraan lang. Patulugin muna si Lolo Fang. Habang hinihintay ang 1,000 taong Snowling Sea. Kung pagkatapos ng pansamantalang paggising, mahihirapan ng iligtas kahit ng mga makapangyarihan. Huwag. Ikaw, marunong ka pala ng sining ng lumilipad na karayom. Nilik ito ng aming unang guro. Siyempre marunong ako. Ikaw naman. Saan mo natutunan yang kaunting iyon? Kakaunting pang amateng galing lang iyon. At ginawa mo pa ito sa harap ko. Akalain mong atake ka pa? Ibabalik ko sa'yo. Walang kwenta. Walang kwenta. Fang Jun. Iniligtas ko ang lolo mo. Gusto mo pa rin bang makipag-away sa akin? Ano ba talaga ang intensyon mo? Lem, itataas ang mga kamay. Tigilan mo yan. Lolo, Buhay pa ako. ibaba ang baril. Fangjun. Ang taas ng loob mo. Fangjun. Ang taas ng loob mo. Hindi. Lolo, ginawa ko to para sa ikabubiti mo. Kaya nga, sinong nakakaalam kung sino itong bata? Saan siya lumitaw? Itong si Fang Qingyu. Hindi ko akalaing siya. Inilapit ka niya para gamutin. Manahimik ka rin. Jiang Heng, kakaunti lang ang narinig ko. Hindi ako may sakit. Ako'y tinamaan ng sumpa. Tama. Ang sumpang iyon. Siya ang naglagay nito sa inyo. Hindi ako. Wala akong dahilan para saktan kayo. Sinasumpa ko. Kung sinaktan ko kayo, ay naku, mapaparusahan ako ng langit. At saka, walang direktang ebidensya na nagpapakita. Siya si Dr. Chang. Kaya, hindi pwede ganito. Na basta-basta ninyong parusahan siya. Ebidensya. Meron ako. Tingnan ninyo. Ano ito? Ito ay uod ng sumpa. Kapag nasaktan ang uod ng sumpa na ito, ang naglagay ng sumpa ay mababalik din ang sumpa sa kanya. Tumigil ka. Mag-ingat ka araw at gabi. Pero mahirap pigilan ang magnanakaw sa loob ng bahay. Chang Feng, at tanungin kita, sino ang nagutusan sa'yo? Kung may lantad ako, tapos na ako. Tarantado. Hindi ba mabuti rin ang ginawa ng pamilya Fang sa'yo? Nangahas kang saktan ang lolo ko. Fang Jun, nagmamadali ka bang pumatay para takpan ang lahat? Wala. Natakot lang talaga ako. Lolo Fang, huwag mong pakinggan ang taong ito. Nang udyok na alitan. Dalhin siya, palabas. Lolo Fang, magpagaling ka ng mabuti. Alis muna ako. Sandali, niligtas ako ni Jiang Heng. Hindi ba dapat kumilos ang pamilyang Fang bilang pasasalama? Siyempre, utang na buhay. Ibig sabihin ipapakasal siya. Ang apo kong babae, Fang Qingyu, ipapakasal sa'yo. Gusto mo ba o hindi? Lolo Fang, ayoko. Fang Qingyu, bakit hindi ka nakikinig sa sinasabi ni Lolo? Lolo Fang, bagaman niligtas ka ni Jiang Heng, nagpapasalamat ako sa kanya, pero hindi ko siya mahal. Paano mo masasabi na hindi mo siya mahal? Lolo Fang, kakakilala ko lang siya ngayon. Paano ko siya mamahalin? Fang Qingyu, makinig ka sa Lolo. Hindi ka papahamakin ni Lolo Fang. Tatay, nalilito ka ba? Ang pamilya nating Fang dito sa Haicheng ay isa sa mga nangungunang pamilya. Paano namin papayagan na magpakasal siya sa isang di kilalang maliit na tao? Jiang Heng naman. Pero siya ay disipulo ng isang immortal. May dala siyang natatanging kakayahan. At guwapo pa, maayos ang tindig. Sapat na siyang kahalili para sa ating pangunahing anak na babae. Sobra pa nga. Tatay, ang Fang Qingyu na ito, hindi siya pumapayag. Huwag ninyo siyang pilitin. Kung hindi, hayaan na lang natin. Jiang Heng, hindi ka ba mahilig sa mga karaniwang bagay? Sabihin mo, magbigay ka ng presyo. Magkano ang gusto mo? 1, 2. Hindi na sumusunod sa akin. Lolo Fang, ibigay niyo ang inyong kamay sa akin. Lolo Fang, sabi ko na sa inyo kanina, mahina na po ang inyong katawan ngayon. Hindi po kayo dapat magalit. Jiang Heng, hindi ka pa nagsabi ng sa akin. Gusto mo ba o ayaw? Gusto ko.
Parang pala kang umaasang makakain ng season. Jiang Heng, huwag mong isipin na dahil sinagip ko ang lolo ko, kaya automatiko na akong magugustuhan mo. Hemi, Ang sabi-sabi mo pa, parang nagmamahal na ako sa'yo. O kaya, ganito na lang. Ikaw, pakasalan mo ako, 3 buwan. Tapos, maghiwalay tayo. O kaya, ganito na lang. Ikaw, Pakasalan mo ako, 3 buwan. Tapos, maghiwalay tayo. Jiang Heng. Balak mo bang kuhanin ang kayamanan ng pamilya Fang? Ang kayamanan ng pamilya Fang. Ha? Sino namang nagnanais ng kayamanan ng pamilya ninyo? Ang kayamanan ng pamilya Fang. Ano bang kinalaman nito sa akin? Ganito na lang. Kayong, pamilya Fang, ibigay ninyo sa akin ang 1 o 2 milyon. Yung tinatawag na, bayad sa konsultasyon. Bigyan kita ang 30 milyon. Pero may 3 patakaran tayong isusunod. Una, bawal kang magpakilala bilang asawa ko, para manloko ang mga tao sa publiko. Pangalawa. Pagtapos ng 3 buwan, agad nating walang bisin ang kasal. Walang magpapaliban. Pangatlo, huwag mo akong hawakan. Sang-ayon. Pagkaalis ko ng masamang senyas, at pagkakawalan ko sa babaeng to, tapos na ang ugnayan namin, kukunin ko na ang 30 milyon, at maglibang-libang sa labas. Sage. Tapos na ang kasulatang pangkasal, kaya ikaw naman, yun na mong dalhin si Jiang Heng para mamasyal sa labas. Kung ganon, magkapahinga na si Lolo Fang. Lolo, Fang John, ganyan ba ginagawa ang trabaho mo? Kuya Bin, hindi ako ang may kasalanan dito. Kung hindi mabilis ang aking reaksyon, ipagsisiwalat na ni Dr. Chang ang buong kaso. Natanggap na ng pamilya Liu ang kasulatang pangkasal. Kung ayaw ni Fang Qingyu sa akin, ito ay panlalait sa pamilya naming Liu. At ang galit ng pamilya naming Liu, ayaw mo bang pasanin iyon? Kuya Liu Bin, ginawa ko na ang lahat. Fang John, kung hindi mo ako matutulungan pakasalan ang kapatid mong si Fang Qingyu, ang pwesto bilang pinuno ng pamilyang Fang, hindi mo rin maabot yon. Gets mo ba? Kuya Liu Bin. Kaya nga, nasa kamay mo na ang kasulatang pangkasal. Nasa kamay mo na. Bakit hindi na lang? Gawin na nating totoo ang kasal. pwede ba hindi mo ako sundan? Sino ang sumusunod sa'yo? Si Lolo Fang ang nag-utos. Sinabihan niya akong samahan ka. Anong pinapasaya mo sa paglalakad? Maghiwalay na lang tayo. Pag tinanong tayo ni Lolo, huwag lang magtagas ang dila mo. Hindi pwede. Tapat ako. Hindi ako nagsisinungaling. Sasabihin ko lang, ikaw, walang hiya ka naman. Ikaw, pakinggan mo, kahit iniligtas mo si Lolo Fang. Pero, kung hindi mo ako gusto, Ok lang. Pero hindi mo ako pakakasalan. Hindi pwede. ang totoo, isa kang walang hiya. Ako nga, walang hiya. Pero ang walang hiya kong ito, sa mata ni Lolo Fang, ay isang disipulo ng isang immortal. May daladalang natatanging kasanayan. At guwapo pa. Tunay kang walang hiya. Segs na. Saan tayo mamamasyal mamaya? Ikaw, bumili ka muna ng kape para sa akin. Ano? Kasi ngayon, ikaw ang nakatakdang asawa ko. Hindi ba? Kahit isang tasang kape, ay ayaw mong bilhin para sa akin? Segs na. Kung ganyan, hintayin mo na lang. Ako ba'y ganoon, na hindi gusto ng mga tao? Ang babaeng yan. Paglampas ng 3 buwan, pag nakuha ko na ang pera, agad ko siyang paalisin. Libin, bitawan mo ako. Fang Qingyu. O kaya, magpakasal na lang tayo dahil sa bata. Kahit kailan, kalaunan man o agad, ikaw pa rin ang babae ko. Libin, kung mangahas kang humawak sa akin, subukan mo. Sa kasulatang pangkasal na ito, nakapirma si Lolo Fang. Pinirmahan niya mismo. Pagtapos na ang lahat. Ayo, kahit pilitin pa, kailangan ninyo akong tanggapin bilang manugang. Libin, kung nangahas kang humawak sa akin, hindi ka papakawalan ng lolo ko. Nasa akin ang kasulatang pangkasal. Kayo, ang pamilyang Fang, tila wala kayong karapatan. Huwag na kayong lumaban. Papangalagaan kita, ngunit maingat. Tinangkang sipain ako. Pigilin ninyo siya, dito sa Hecheng. Wala pa. Walang babaeng hindi makukuha ni Liu Bin. Anong kalokohan to? Pambihira, ang mahal pa. Hindi pa kasing sarap ng tsa. May mali. May inilagay sa loob. Gino, Pampublikong lugar ito. Pakiusap, iwasan ang gulo. Anong nangyayari? Kayo, naglagay kayo ng bagay sa loob. May inilagay kayo sa loob. Ang cup namin. Walang halong anumang additives. Ginyo. Kalokohan. Hindi ba kayo naglagay ng kahit ano sa loob? Hindi naman ako. Yung malas na babae ang nagkaproblema. ang init. Ayaw mo sa init, no? Kuya, tutulungan ka. Hahaha. Sino ka? Paano ka nakapasok? Sino ba ako? Ako ang nakatakdang asawa niya. Ikaw yang sira ulo. Palagi mong sinisira ang plano ko. Bata, binabalaan kita. Umalis ka sa Haicheng. Papahabain pa kita ng buhay. Kung hindi ako alis, Amy, Hinahanap mo ang kamatayan. Hilayin ninyo palabas siya. Patayin ninyo siya.
Ayong dalawa, walang kwenta. Natusok ng ilang bises. Bakit kayo sumisigaw? Tinusta natin ang pressure point nila. Bakit hindi? Subukan mo. Sandali. Jiang Heng. Ayo dalawa, walang hinanakit kami. Maaari kitang bigyan. Sapat na pera para maging maginhawa kang buong buhay. Bakit mo ako ginagawang kalaban? Tinali sa kama ang nakatakdang asawa ko. Magbigay ka ng pera. Para tapusin na lang. Dahil lang sa sinabi na matanda na iyan. Talaga bang, siya na ba talaga ang babae mo? Tingnan mo muna ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Hindi ako karapat-dapat. Ikaw naman karapat-dapat ka. Jiang Heng. Narinig ko nga. Nagpapanggap kayong kasal. Bibigyan kanya ng 30 milyon. Akin naman, 50 milyon. Kunin mo ang pera. Umalis ka sa Haicheng. Anong ginawa mo, okay ba? Kahit pamamarisan lang bilang mag-asawa. Ayaw kong isuot sa sarili ko ang tatak na asawa. Sa 3 buwang ito, siya ang babae ko. Kahit si Hari ng Langit pa ang humawak sa kanya, tatamaan siya ng karayom ko. Pwede bang alamin mo muna? Ang pamilya naming Liu sa Haicheng. Dahil lang sa isang babae. Talaga bang sulit iyon? Tinatatakot ninyo ako? Jiang Heng. Kung mangahas kang tusukin ako ng isang karayom, ang pamilya naming Liu, ibabalik ko ng daan-daang bises. Pagdating ng panahon, baka magiging porkupin ka na. Ha ha ha. Unahin ko munang gawing porkupin ka. Ayong dalawa, mga inutil. Tumayo kayo. Patayin ninyo siya. Ikaw, anong gagawin mo? Sinabi ko, ginagawa ko. Gagawin kong porkupin ka. Huwag. Masakit. Kinakaliskis. Ilan? Nantuyot. Kamusta na ang porkupin? Masakit, makating, sumasakit. Isang bagsak, naranasan mo lahat. Mali. Mali kuya. Manahimik, luwagan niyo ako. Sila kayong dalawa. Ihatid niya. Umalis kayo. Funking you. Ayos ka lang ba? Hindi. Ibayan mo ang sarili mo. Papakilusin kita ng karayom. Nasaan ang aking karayom? Tapos na. Lahat na pa ako sa tinik niya. Jiang Heng, ikaw, lalaki. Sinabi mo mismo, hindi mo ako hahawakan. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Sage, bibitaw ako. Huwag mong hawakan-hawakan ako. Gago ka. Hinawakan mo ako. At sasabihin mo pa yan? Bitawan mo ako. Napaisip ako. Ikakasal ako sa'yo. Nawalan ako ng berhen. Ako, kapag naghiwalay tayo, magbabayad ka ng dagdag. Walang hiya ka. Sasabihin ko kay Lolo Fang. Kukunin niya ang buhay mo. Anong buhay? Hindi naman siguro. Lolo Fang. Bakit ka nandito? Tulong ka agad. Ayusin mo ang lalaking ito. Nandito na ako kanina. Pasensya na. Pasensya, naistorbo ko kayong dalawa. Naghihintay ako sa pintuan. Dumating ka na. Bakit hindi mo siya pinigilan? Hahayaan mo ba siyang sirain ako ganito? Fangking Yu, hindi si Jiang Heng ang sumira sa'yo. Dinala ka niya para iligtas. Nga. Paano ko kaya papayagan na makita ka? Masunog ng pagnanasa at mamatay. Doktor ako. Hindi ako pwedeng manood na lang na namamatay. Talagang isang basura siya. Salot. Fangking Yu, alam mo, nalinawan na ako. Ang naglagay ng lason sa'yo ay si Liu Bin. Siya ang tunay na kasamaan. Kung hindi dahil, dumating si Jiang Heng ng tama ang oras para iligtas ka. Talaga kang nasira. Lolo Fang. Bakit pinoprotektahan mo pa siya? Ayos na, ayos na. Kayong dalawa, mga bagong kasal. Nag-away sa ulo ng kama. Nagkakaayos sa dulo ng kama. Ako, itong matandang lalaki. Hindi na ako makikialam pa rito. Liu Bin, yang lalaking iyon. Tignan ninyo kung paano ko siya ayusin mamaya. Sige na, hindi na ako gagambala. Umalis na ako. Nawalan ako ng lakas sa mga hita. Pwede ka bang? Huwag mo akong sundan. Ayokong makita ka. Hindi pwede yan. Kung sakali, may mangyaring masama, kasama na rin akong malulunod. Kailangan kitang bantayan. Uwi ka na ba o hindi? Hindi ako alis. Hindi alis, no? Ah. Anong nangyari? Ah. Bakit parang ang paa ko? Parang pinipisil? Sobrang sakit. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ka pa naniwala. Hindi na sa'yo lang ang katawan mo ngayon. Hindi na ikaw lang. Mag-isa ka na lang. Kung masaktan ka, masasaktan din ako kasabay mo. Anong gagawin natin? Pagkaraan ng 3 buwan, gagaling din. Kaya ano ngayon? May kasunduan tayong 3 tuntunin. Kailangang magdagdag ng isa. Anong idadagdag? Tayo, pareho. Huwag gagawa ng mapanganib na bagay. At higit sa lahat, bawal saktan ang sarili. Kung sakali, kapag may panganib ka, tumawag ka agad sa akin. Nasa panganib ako. Hindi mo na kailangang iligtas ako. Sino ba ang magliligtas sa'yo? Ako ang magliligtas sa sarili ko. Ikaw. Itong usaping ito, kailangang itago. Huwag mong sabihin kahit kanino. Sige. Ipangako ko. Pwede ba hindi mo ako sundan? Huwag mo akong sundan. Sige, susunod na nga. Nakakainis ka talaga. Oy, Oy, Funking You, kasama ba ang iyong nakatakdang asawa? hindi ba sinabi ko na? Huwag mong gamitin ang pangalan ng pamilya Fang
Para magyabang? Ikaw talaga? May kredibilidad ka ba? Narinig ko mula kay Lolo Fang Na sinabi niya. Lolo Fang, ay nagpadala sa lahat ng malalaking pamilya sa Haicheng ng mga paanyaya. 3 araw mula ngayon ay ang iyong engagement party. ano? Hindi ko talaga alam. Anong kleseng swerte yan? Ang nakatakdang asawa mo ay disipulo ng isang immortal. At gwapo pa siya. Chi Tsufi. Sadyang pumunta rito para pagtawanan ako, di ba? Anong tinatawanan mo? Dumating ako para agawin ang nakareserbang lalaki mo. Ay, hindi mo na kailangang agawin. Ang sirasirang iyon, ibigay ko sa'yo. Hoy! Funking you. Sobra ka na, Sobra akong bagay sa'yo. Bakit mo? Paulit-ulit mong minamaliit ako. Nga, hindi ako bagay sa'yo. Umalis ka na at sumama sa iba. Guro Jiang. Ganyan talaga si Fang Qingyu. Hindi niya alam ang tama sa mali. Sumakay ka sa sasakyan ko. Anong tinitingnan mo? Dali, sumakay ka sa sasakyan niya. Ikaw yun ang nagsabi. Ako nga ang nagsabi. Pupunta ako ngayon kay Lolo Fang. Kanselahin ang handaan kasunduan. Pagkatapos ng 3 buwan, magkakahiwalay na tayo. Tandaan mo lang ang aming 4 na tuntunin namin. May isa pa kaming idinagdag. Sasm. Ang kayaman pala ng pamilya ninyo. Ako at si Fang Qingyu. Magkaklase kami mula pagkabata. Tuwing exam, nagpapalitan kami kung sino ang primero. Sa madaling sabi, inahahambing kami sa lahat ng aspeto. Kayo naman, puro paghahambing lang. Hindi ba kayo napapagod? Kaya nga, Pati ang asawa, dapat ihambing din. Talaga namang gusto kong agawin. Si Fang Qingyu mula sa kanya. Hindi ako nagbibiro. Ikaw, Huwag kang magloko. Hindi alam ni Fang Qingyu. Pero alam ko naman, ang katayuan ni Lu Banshen sa lunggu. Ang aking guro ay isa ring maliit na half-immortal. Hindi niyo ba talaga ako isa sa alang-alang? Sa lahat ng aspeto, hindi ako talagang mas mababa kay Fang Qingyu. Sa anyo naman, mas kakit-akit pa ang katawan ko. Tatay, dumating ka sa tamang oras. Halos nakuha ko na si Jiang Heng. Kalokohan. May mahal na bisita. Bilang pinuno ng aming angkan, hindi ako pwedeng hindi lumabas. Jiang Heng, pakiusap, lumapit ka. Sa totoo lang, gusto kong ipatingin sa'yo. Hindi ko rin alam kung anong sakit niya. Buong katawan niya. Lahat ng parte ay sumasakit. Siyempre. Tungkol sa bayad, huwag kayong mag-alala. Umupo kayo. Jiang Heng, anong nangyayari? Hindi ito seryosong sakit. Huwag mag-alala. Madali lang gamutin. Kamusta ang pakiramdam ninyo? Anong nararamdaman? Pakiramdam ko gumagaling na ako. Bumalik na ang lakas. Sa buong katawan. Tatay, ayos ka na talaga. Ang tagal na. Hindi na kita nakita na naglalakad ng may sigla. Hahaha. Jiang Heng, hindi ka takataka para sa disipulo ng isang makapangyarihang guro. Chi Tzifi, samahan mo si Jiang Heng sa usapan. Ako naman, pupunta ako sa bakuran. Tatakbo ng ilang paikot. Hahaha. Ang bayad? Ako na yung bayad mo. Guwapong binata. Medyo nahihiya ka pa pala. Mukhang, wala kang gaanong karanasan. Saan ka naman natuto ng mga yan? Kitang-kita ang balahibo sa mukha mo. Hindi pa tuluyang nawawala. Mukhang berhen ka pa. Bakit ka nagkukunwaring? Parang dalubhasa sa ligawan. Ako nga wala pa akong totoong karanasan. Marami lang sa teorya. Hindi pwede. Payo ko sa'yo, huwag ka na manood ng ganun. 2 o 3 tao na pwedeng tapusin ang pelikula. No? Meron ding tatlong ganon. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Huwag mo akong tanungin. Ibigay mo ang card number mo. Ipapadala ko sa'yo ang 2 milyon. bayad. Ganun karami? Ang sakit ni Lolo Chi. Hindi naman ganoon kalala. Hindi kailangan ng ganong kalaking pera. Hindi pwede yan. Alagad ng immortal. Dapat may dating ang alagad ng immortal. May angking panlasa. Hindi pwedeng mababa ang bayad sa paglabas. Ibibigay ko sa'yo ang numero ng card. Ipapadala ko na. Hoy! Jiang Heng, Libin, Dinala nila ang mga tao sa bahay ko. dali ka, bumalik ka. Sige. Jiang Heng, Palagi kanyang minamaliit, si Fang Qingyu. Bakit mo pa siya pinapansin? Tungkol sa kanya, hindi ko pwedeng hindi mag-alala. Sasakyan kita. Ay naku. Hindi na kailangan. Paihahatid na lang ako ng driver mo. Kayo sa malaking pamilya. Ang sama-sama ng alitan at utang na loob. Baka madamay pati ang pamilya ninyong Chi. Ayaw kong madamay sila. Mukha ka lang bang maliit na pulubi? Akala ko, mas malaki pala ang halaga mo sa damdamin. Liu Bin, ang pamilya naming Fang, dito sa Haicheng, itinuturing kaming may katungkulan at dangal. Gagawin mo ba talaga yan? Lolo Fang, ano ba? Wala akong takot? Kayo sa Fang, sandaling nagpadala ng kasulatang pangkasal. Pagkalipas naman, kinasal na ninyo si Fang Qingyu sa iba. At didingding pa kayo. May pagdiriwang pa ng engagement. Akala nyo ba walang ipapahayag ang pamilya kong Liu? Yung kasulatan ng kasal, ako. Wala akong alam. Si Fang Qingyu ay hindi rin pumayag. Liu Bin, pakawalan niyo muna kami. Kung talagang, hihingi ako ng tawad sa pamilya ninyo, Liu. Anong klaseng paghingi ng tawad ang kailangan? Ang gusto ko ay ang babae. Tatay, ako, sinabi ko na.
Hindi kayang galawin ang pamilya ng Liu. Kung pilit ninyo itong gagawin, baka, mas mabuti. Ipakasal na lang natin si Fang Qingyu kay Liu Bin. Naman, Lolo Fang. Kung makikipag-alyansa tayo sa pamilya ng Liu, maraming benepisyo yon. Kayo dalawa, tumahimik kayo. Liu Bin. Sinabihan kita. Fang Qingyu, pero tayo sa pamilya Fang. Ang nakababatang henerasyon. Ang nag-iisang talento. Kinabukasan ng pamilya Fang. Nasa kanya lahat. Hindi ko ipapakasal si Fang Qingyu sa'yo. Tatay, paano mo nasabing ganyan? Fang John, sa tingin ko, hindi siya pumapangalawa kay Fang Qingyu. At lalaki pa siya. Siya ang kinabukasan ng pamilya Fang. Sa tingin ko, tita, may punto siya. Lolo Fang, ipakasal mo si Fang Qingyu sa akin. At pagkatapos, ipasa ang posisyon ng pinuno ng pamilya kay Fang John. At ikaw naman, mag-enjoy ng tahimik na pagtanda. Hindi ba't perpekto? Managinip ka. Matandang ulol. Huwag mong tanggihan ang inaalok. Uminom ka ng parusang alak. Ako, ang matandang ito. Matigas ang ulo. Gustong-gusto kong uminom ng parusang ala. Sed, Huwag ninyo akong sisihin. Fang Qingyu, nagpapanggap ka bang patay, ha? Lahat yan dahil sa'yo. Ikaw, titigan mo lang ba, nang walang ginagawa? Kang, nung maaga ka nang nag-asawa sa pamilyang Liu, hindi sana napunta ang pamilyang Fang sa ganitong kalagayan. Kayo dalawa, mga kid. Nakarating na sila mismo sa bahay namin. Kayo, nag-away pa rito sa loob. Qingyu, ano ba ang nagawa mong mali? Lolo Fang. Fang Qingyu, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ikaw ba, papakasalan mo ako? O ipapadala ko si Lolo Fang sa kabilang buhay? Qingyu, huwag kang papayag sa kanya. May dangal ang pamilyang Fang. Pumayag ka na lang. Fang Qingyu, gusto mo bang panuorin ang pamilyang Fang? Mamatay dahil sa'yo. Ikaw, wala kang kwenta. Noon pa, dapat hindi kita ipinanganak. Ikaw, kayo. Li Bin. Pakawalan mo si Lolo Fang. Magpapakasal ako sa'yo. Hindi ba dapat ginawa mo na ito noon? Tayo'y isang pamilya. Bakit kailangan mag-away ng ganito? Qingyu, Huwag. Bitawan mo si Lolo Fang. Matanda na siya. Hindi na siya makahinga. Pag-usapan natin. Sumang-ayon na akong pakasalan ka. Ano pa ang hihingin mo? Pangako mo, nasa akin ang kasulatang pangkasal. Kayo sa pamilya Fang, hindi ba ninyo binawirin? Liu Bin, sa huli, magiging isang pamilya tayo. May gusto ka ba? Sabihin mo lang. Sedge, sasabihin ko. Fang Qingyu, maya-maya o huli, mapapakasal ka sa akin. Gawin na natin agad ang unang gabi. Dito mismo, sa harap ng pamilya mong Fang, at sa harap ng mga tao ko. Pasaksi sila. Li Bin. Ang kita mo naman. Magtiis ka na lang. Pangako ko. Isasara ko ang mata ko. Hemi, Anong ganyang kalaking problema? Pinalaki kita mula pagkabata. Pinalaki kita. Sa'yo, nakakita na ako noon. Tao ba yung sinasabi mo? Fang Qingyu, magsyukurla ka na. Hindi naman kita tinanggihan. Parang pangalawang kamay ka. Dapat lihim kang natutuwa. kapag pumayag ka lang, ikasal ka sa pamilya Liu. Pagdating nyon, malaki ang kapangyarihan ng pamilya Fang sa Hecheng. Sobrang tataas. Lahat, yan dahil sa'yo. Qingyu, huwag mo akong sisihin. Alagaan kita na maayos. Tinik, nalimutan mo ba ang sinabi ko? Jiang Heng, Dumating ka na rin. Jiang Heng, ang lakas ng loob mong dumating. Anong hindi ko kayang gawin? Hindi ba sinabi ko noon? Kahit na hari pa yan, kung manakit man kay Qingyu, ipapalo ko pa rin. Bakit? Ikaw ang natusok ng karayom ko noon? Hindi ka pa kontento. Naglalakas loob ka pa ring banggitin yun? Yung gamot na ibinigay ko noon. Napakinabangan mo pa. Ang kapal ng mukha mo magsalita pa. Ganyang bagay, maglagay ng gamot sa isang babae. Gagawin mo pa yan? Tao ka pa ba? Ang babaeng gusto ko. Walang hindi ko makukuha. Huwag mong banggitin ang paglalagay ng gamot. May iba pa akong paan. Maami pa yon. Mukhang hindi ka totoong tao. Ngayon ako naman. Tatanggalin ko ang masasama para sa bayan. Himinto. Jiang Heng. Hindi kita papayagang saktan si Bin. Kung gagawan mo ng daya si Liu Bin, mamamatay ang buong pamilya Fang. Ilagay mo ang karayom, agad. Fang Qingyu, sinasabi ko, si Lolo Fang, ay may mabuting pagkatao. Paano niya napalaki? Ang dalawang ganitong klase ng tao. Ang malaking pamilya ninyo. Laging ganito ba? Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Ang dalawa nilang iyon. Parang hindi ko sila kilala. Said. Ako muna ang tutulong sa'yo. Ayusin ko tong. Matinik na iyan. Gusto ninyo akong ayusin? Dumating kayo sa bahay ni Fang na dala lang ang konting tao. Akala nyo ba hindi ako handa? Mga sniper yan. Tama yan. Kumuha ako ng 2 bayarang mandirigma. Jiang Heng, titingnan ko, mas mabilis ba ang iyong lumilipad na karayom? O ang bala? Liu Bing, nagpakabaliw ka. Nasa lunggo tayo rito. Paano mo nagawang magdala ang mga bayarang mandirigma? Kaya bang pamilya Liu ang mga konsekwensya?
Nagpakabaliw nga ako. Jiang Heng, kung gumalaw ka man lang ngayon, ang ulo na matandang ito, at ang ulo ni Fang Qingyu, ay magbubulaklak na agad. Kung mamatay si Fang Qingyu, mamatay din ako. Napakasuliranin naman nito. Jiang Heng, hindi ba napakalakas ng iyong sining ng lumilipad na karayom? Takot ka ba gamitin? Jiang Heng, lumisan ka na. Huwag mo na isipin ang pamilya Fang. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Hindi ko kayang balewalain ka. Huwag ka nang makunwaring romantiko dito. Ngayon, ilapag ang lahat mo, ng mga kahayom sa sahig. Kung hindi, papaputok ako ng mga tao ko ang kanilang mga baril. Alyansya. Kami ang pamilya Fang ang nagdulot nito sa iyo. Magaling. Ito ang kapalaran ng mga lumalaban sa akin. Liu Bin, ganito ang magiging hulihan ninyo. Sandali lang. Panoorin mo lang ako. Papasok ako sa silid kasalan kasama si Fang Qingyu. Pagkatapos nun, ipapadala na kita sa kabilang buhay. Li Bin, nagyari kang lihim na pagkuha ng mga bayarang mandirigma. Hindi makakaligtas sa kaparusahan ang pamilya Liu. Ang Long ay hindi lugar na walang batas. Anong bayarang mandirigma? Kaninang kakausap mo lang. Kakausap mo lang. Ito ang mga bayarang mandirigma ko. Gagamitin mo ito para i-report ako. Bahala ka sa pamilya Liu. Ayos lang sa akin. Ikaw ang talagang tuso. Tuso ako, lalaki mo, ang bobo lang. Naglakas loob siyang agawin ang babae ko. Laban sa akin. Gago. Ngayon panoorin mo. Paanong lalaruin ko si Fang Qingyu? Liu Bin, kung abutin mo si Qingyu, hinding-hindi matatapos ito sa pagitan ng pamilya Fang at ninyo. Anong ibig mong sabihin? Hinding-hindi matatapos. Lolo Fang, ang sabi nyo ay parang napakanusyoso naman po. Kasi magkamag-anak naman tayo, di ba? Kuya Bin, pwede na ba? Pwede na. Pasensya na sa inyo ni Tia. Hindi naman. Kayo. Kailangan mong sumunod at pakasalan si Liu Bin, ang pamilya naming Fang. Ako at ang nanay ko. Kailangan ba talaga nating gawin to? Nakipagsabuatan ka kay Liu Bin. Niloko mo ang pamilya. Kayong dalawa. Traitor. Mapapahamak ang pamilya Fang. Nasa kamay ninyo ang kapahamakan. Tatay, tingnan mo ang sinasabi mo. Fang Qingyu, ipapakasal siya kay Liu Bin. Fang John, mamumuno sa pamilya Fang. Ikaw naman, makakapagpahinga ka at magkatamasa ng payapang pagtanda. Ano ang masama diyan? Ako at si Fang John, lahat ito para sa kabutihan ng pamilya Fang. Lahat ito para sa pamilya. Para sa pamilya Fang, parang nilalaro ninyo ang kapahamakan. Kayong dalawa, isinuko kayo kay Liu Bin. Tinutulungan ninyo siyang magbilang ng pera. Bilisan, dali, tanggalan ninyo ng tali si Lolo Fang. Lumayo ka. Lolo. Bakit lagi kang napapabor sa kanya? Hindi sa akin. Ilang taon nang nakalipas. Palagi ninyong pinapahawak ang kapangyarihan ng ko. Ikaw talagang ayaw mong bumago, no? Bakit ganun? Dahil lang sa ate mo. Hindi siya isang taksil na babae. Aba. Lolo Fang, kung hindi ka magbabago, huwag mo kaming sisin kung hindi kami magpapaalpas. Fang Jun, anong balak mo? Patayin sa lolo. Ikakasal ka sa iba. Pagdating ng panahon, ang magiging pinuno ng pamilya Fang. Siyempre ako na ang mawupo. Iyong ililipat ang posisyon ng Fangsa. Sa akin, Fang John, may mga bagay na ay hindi natin gustong mangyari. Tama ba? Paano mo pinakasalan ang anak ko ng ganyang babae? Isang mapanganib na babaeng lason. Grabe ang kasalanan niya. Tahimik ka na, kaluluwang pabaya. Lolo, Liu Bin, ang kita mo naman. Liu Bin. Sobra ka na, Liu Bin. Liu Bin, Sobra ka na. Pinuno ng pamilyang Che. Ang usapan namin ng pamilya Fang. Hindi sa'yo dapat makialam. Naggaso ka ng mga tao sa bahay ng Fang, at hinahamak ninyo si Lolo Fang. Ang pamilya Chi at ang pamilya Fang. Parehong kilalang pamilya sa Haicheng. Hindi kami pwedeng manahimik lang. Huwag magpanggap na santo. Sabihin mo, ano ba ang layunin ng pamilyang Chi? Liu Bin, Alam ko ang prinsipyong kapag nawala ang labi, naapektuhan ang mga ngipin. Ngayon, ganoon kang walang pinipiling paan. Sa pagtrato mo sa pamilya Fang, baka ganun din ang gagawin mo sa Che. Tingnan ninyo mabuti. Sa kasulatang pangkasal na ito, nandoon ang pirma ng pinuno ng pamilya Fang at ang pirma ng tatay ko. Sabi ko nga, si Fang Qingyu, hindi ba siya ang nakatakdang asawa ko? Sa tama lang. Hawak ko ang kasulatan ng kasal. Sabi nila hinawakan raw itong lolo. Pero hindi alam ni lolo ang tungkol dito. Sino pa ba ang mag-aalaga nito? Nasa akin ang kasulatan ng kasal. Ngunit ang pamilya Fang, gusto nilang umatras sa kasal. At bukod pa diyan. At ipapakasal pa si Fang Qingyu sa batang ito. At magpapalaking gimmick pa. Anong engagement party pa yan? Hindi ba sinasampal niyan ang pamilya naming Liu? Sabi ko ba, sobra ba ako? Liu Bin, yung sinasabi mong kasulatang pangkasal na iyon, hindi alam ni Lolo Fang. Ayaw ni Fang Qingyu. Ikaw yun. Nakasama si Fang Jun ang nagpeke.
Bakit mo pa yun itinuturing na utos? Basta nasa akin ang kasulatan. Kahit saan ako pumunta, ako ang may katwiran. Sino pa ang mag-alalang pipigil? Ang gulo't intriga rito. Ngayon, sisirain ko ang pamilya Fang. Sino ang magtatangkang parusahan ako? Jinong Liu, anong kles ng pananalita yan? Tinuturing kitang bayaw ko. Bakit ka nagmamadaling wasakin ang pamilya namin? Hindi kailangan, di ba? Ang mga usapin ng pamilya Fang, hindi dapat pakialaman ng isang dayuhan. Nakikita mo naman, di ba? Mabuti ang relasyon namin ng pamilya Fang. Kailangan mo pa bang makialam? Tatay, anong gagawin natin? Mga suliranin sa loob ng pamilya Fang. Pwede kong hindi pakialaman. Pero si Jiang Heng ay panauhin ng pamilyang Qi. Pakawalan mo si Jiang Xiaoyu sa akin. Pakawalan mo siya. Nananaginip ka ba? Hindi ko lang siya pakakawalan. Dahan-dahan ko pa siyang parurusahan. Pababayaan kong, mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Liu Bin, kung maglakas loob kang galawin si Jiang Heng, nasa galit mo ang pamilyang Che. Kahit na ang pamilya mong Liu, ang nangungunang angkan sa Haicheng. Pero kung ang pamilyang Qi ay sasama sa pamilyang Fang, kaya naming makipagsabayan sa inyo. Hindi ko maintindihan. Ang lalaking ito ba naman? Marunong lang magtusok ng ilang karayom? Dapat ba siyang ganito katampo? Sa inyo at sa pamilyang Fang? Hindi mo kailangan maintindihan. Sasabihin ko na lang ng diretso. Si Jiang Xiaoyu, ang pinili kong mabuting manugang. Dati gusto kong pakasalan si Chai Tsuifi. Hindi ka pumayag. Ngayon gusto kong pakasalan si Fang Qingyu. Hindi pumapayag ang matandang iyan. Basta pinipilit niyang gawin siyang manugang ninyo. Mabuti ba ang ulo ninyo? Sira na ba? Jinong Bin, ang lolo ko nga ay maalanganin. Pero hindi ako. Palagi kitang itinuring bilang bayaw ko. Tama. Ako nga, ang manugang na ito, ay tumutok sa isang tao, at yon ay ikaw. Chi Haitao, hindi ko siya bibitawan. Ang pamilya ninyong Chi, talaga bang atbang sa akin? Ang pamilya ng Liu? Huwag mong sabihing atbang ka pa. Kahit maggatayan pa, ano naman? Anong ininom mong gamot? Huwag mong pilitin, hindi mo maiintindihan. Hindi mo talaga alam kung sino at ano si Jiang Xiaoyu, at lalo kang hindi nakakakilala sa kakayahan at sining ni Jiang Xiaoyu. Pesensya na. Wala akong interes malaman. Kunin ninyo ang puso, atay at baga niya. Gusto kong makita kung anong kakaiba siya. May lakas ba kayo? Bakit hindi mo mabuksan? Chi Tsuifi. Iyan ay steel cable ng crane. At nakabuhol pa, isang dead note. Hindi mo yon mabubuksan. Gusto ninyong dalhin siya? Pwede. Pero bangkay lang ang maiuwi ninyo. Liu Bin, pukulin ninyo hanggang mamatay ang munting yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay si Dr. Chang. Ikaw ang nag-utusan kay Dr. Chang. Nasumpain si Lolo Fang. Tama. Ako nga. Bakit hindi ka sumunod? At nagpakasal kay Liu Bin? Kaya mong pakasalan niyang matandang, di mamatay na yan? At bakit hindi mo binigay ang kapangyarihan sa akin? Bakit hindi mo lang ipasa ang buong kontrol? Pinipilit ninyo ako kaya ginawa ko ito. Anak ko. Talagang pinarusahan ka na. Ngunit, pagkatapos ng araw na ito, ang pamilya Fang, ay ikaw na ang magpapasya. Magkano ang ginastos ko para akong nakipagsabuatan kay Dr. Chang? Dahil sa minting yan. Namatay si Dr. Chang. Nawala ang pera ko na parang tubig. Nakakatakot kayo talaga. Para sa kapangyarihan at posisyon, pati sariling pamilya sinisira ninyo. Fang Qingyu, mabilis na magiging. Pinuno ng pamilya Fang ang iyong kapatid. Ano ka pa para mag-utos sa kanya? Tumigil ka, pumunta ka na sa pamilya Liu, at gawin mong mayaman ang sarili mong misis. Kita mo naman, di ba? Mabuti ang relasyon ko sa pamilya Fang. Ngunit nakipagsanib ka sa pamilya Fang para labanan ako. Hindi ba katawa-tawa yan? Liu Bin, paano ka nakipagsabuatan kay Fang Jun? Wala akong pakialam. Ngunit, Jiang Heng, kailangan kong protektahan siya. Protektahan. Protektahan ano? Paano mo siya poprotektahan? Halika, Harangin mo ang bala para sa kanya. Ako na ang huharang sa bala. Lumayo ka na, kung mamatay ka. ako. Alam ko, pero ako ang nagpabigat sa'yo. Paano ko hahayaan na manood na lang ako? Fang Qingyu. Lumayo ka. Ikaw na taksil. Ang cute mo naman. Ikaw, babae ka ni Liu Bin. Sino ba talaga ang trader dito? Ikaw. Ikaw yon. Mama. Hindi ka dapat nagkaanak noon. Ang anak na malas na ito. Tama naman, hindi ba? Sobrang nagsisisi ako. Fang Qingyu, bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi, Huwag mo akong sisihin kung magalit ako. Fang Qingyu, bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magalit ako. Lumayas ka. Fang Jian. Tumabi ka. Kung talagang handa siyang mamatay, susunodin ko na ang hiling niya. Liu Bin, kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasala sa'yo. Barilin mo na. Ang maringal na pamilya Liu,
ay hindi dapat sumama sa kamatayan kasama ang walang kwentang ito. Sige, dadalhin kita sa kabilang buhay. Liu Bin, ayos ka lang ba, Liu Bin? Liu Bin. Sinabi ko na sa'yo, sinumang manggugulo kay Fang Qingyu, kahit ang hari ng langit pa ang dumating, papakawalan ko ng karayom. Hindi ka natuto, ano? Jiang Heng, hindi ka takataka bilang disipulo ng isang immortal. Ang sining mo ng lumilipad na karayom. Napakahusay. Sa mundo, kakaunti lang ang may ganitong level. Marahil si Lu Banshen lang ang kapantay nito. Hindi mabukas ang kawad na lubid. Anong gagawin? Bigyan mo ako ng karayom. Jiang Heng, hindi ka na tao, no? Kahit na, hindi ko pa naabot ang antas ng guro ko, na pagiging kalahating immortal. Ngunit, pero kahit papaano, ako'y isang maliit na kalahating immortal na halos nakapasok sa pintuan. Kung patungkol sa pag-ayos ng mga waling kwenta, masasabing, parang walang hirap. Jiang Heng, Sobrang drama ng acting mo, no? Wala akong pakialam. Dinala namin ni tatay ang mga tao para iligtas ka. Anong masama kung yakap kita? Inahihirapan ka ba nito? Cheat Sifi, huwag magloko. Tatay, sinabihan mo ako nung bata pa ako na ang gusto mo ay dapat pag sumikapan mong makuha. Hindi ba sinusubukan ko nga? Ah, Pangulo Chi. Ang utang na loob ngayong araw. Jiang Heng, tandaan mo yan. Babayaran mo ito balang araw. Kaibigan Jiang, kapag may sagradong karayom sa kamay, hindi na ako makikialam. Mauna na ako. Paalam, Tio Che. ang lolo ko. Ikaw, batang uli, kamakailan lang, harapan pa namin. Nakaakay-akay ka, kaliwat kanan. Tinutulungan mo akong tanggalin ang karayom. Ngayon ang karayom na to. Sa'yo masakit lang. Pero kapag tinanggal mo, magiging kirot na parang libong langgam na kumakagat. Hindi ka maniwala? Subukan mo. Jiang Heng, Walang malubhang nangyari kay Lolo Fang. Ngunit, nasukol siya sa galit at nawalan ng malay. Lolo, Siyempre ikaw na naman. Ikaw ang nagligtas sa amin ni King Yu. Salamat. Talagang salama. Kayo dalawa. Hindi pa rin kayo nagsisisi. Lolo, niloko ako ni Liu Bin. Wala akong masamang intensyon. tatay, tayo ay isang pamilya. Si Fang John, bata pa at hindi marunong. Mula ngayon, turuan mo na lang siya ng mabuti. Lolo, si Yar Chang ay pinapagalaw ni Fang John. Ginawa niyo pang patibong ang sariling kapatid. Sinasabi ko, sapat na. Kunin mo si Fang Jun at umalis ka na. Bumalik sa lumang bahay sa baryo. Mamuhay dito sa pagsasaka. Hindi pwedeng bumalik sa Sea City. Ama, hindi pwede ganito. Tawagin ninyo. Makinig kayong lahat. Bago matapos ang gabi ngayon, dalhin ninyo si Mukiao yun. At si Fang Jun. Pabalik sa lumang bahay sa baryo. At huwag na silang payagang bumalik kailanman. Opo. Ayaw ninyo ng karayom? Tumayo kayo at huwag gumalaw. ang mga suliranin sa pamilya Fang ay ayaw kong panghimasukan. Umalis na ako ngayon din. Liu Bin, ikaw pa rin ba ang nandito? Bakit pa sasama ka? Alis ka naman? Napakambisyon mo naman, no? Mas mabuti pang isipin mong mabuti. Kung maglakas loob kayong manakit sa pamilya naming Liu, ang ari-arian ng pamilya ninyong Fang, maaari itong masira ng tuluyan. Daang taong ipon ng pamilya Fang. Na may sanga sa daan-daang industriya. Kahit pinaglalaban kayo ng buong lakas ng pamilya Liu, ang pamilya naming Fang, hindi basta-basta susuko. Hindi kami babagsak ng ganun lang. Ha 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 ha. Alam ko naman ang negosyo ng pamilya Fang. Ano, akala mo hindi ko alam? Paano naman hindi? Ikaw, tanungin mo ang nakababatang kapatid mo. Paano ko siya bibigyan? Ang sikreto ng negosyo, hindi ako ganun katanga. Hindi ka naman tanga. Pagkalasing ng 2 baso. Bakit wala kang sinasabi sa akin? Liu Bin, sa katanggapin mo na ako. Ihayag ko na lahat ng lihim ng pamilya Fang. Sabihin ko sa iyo, sumasama ako sa inyo. Pesensya na. Hindi ako tumatanggap ng wala sa silbi. Ah. Lolo Fang, makakauwi ba ako o hindi? Nagtatanong ka ba sa maling tao? Jiang Heng, kung susubukan mong galawin ako, maaring bumagsak ang pamilya Fang mula sa malaking angkan at maging isang maliit na angkan. Maniniwala ka ba? Ang pamilya Fang namin ay maghihingi ng limos sa kalye. Ngayon hindi rin nila kapalalambasin. Kung ganoon, Said. utusan ang iba na kumilos. Utos ni Liu Bin, laban sa lahat ng ari-arian ng pamilya Fang. Isagawa ang pag-atake. Mamaya, mamamatay kayong lahat. Maghintay ka na lang sa impyerno. Jiang Heng, Ikaw, Liu Bin, Hilahin ninyo siya palayo. Sabihan nyo ang pinuno ng pamilya nyo. Kung may problema, ako ang harapin. Ang gwapo mo, Jiang Heng. Miss, may malala. Lahat ng order ng kumpanya Ay kanselado na. napahamak pa ang ating negosyo. Nawalan tayo ng supply. Wakasan na. Nabangkarute ang kumpanya. Ako ang may kasalanan. Fang Qingyu. Hindi mo ito kasalanan. Pamilya Fang, destinado nitong matanggap ito. Fang Qingyu, kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Chitsufi, ang iyong kabaitan, pinahahalagahan ko, ang lihim ng Fang, na ipakalat na lahat. Ang Fang ngayon ay, puno ng sira at butas, walang lunas na.
Siege na lang. Lolo Fang, ako naman ay, ako at si Jiang Heng, alis muna kami. Eh, Ano ang sabi mo? Anong nangyari? Tinulungan kita. Samahan mo ako kumain. Bakit hindi pwede? Fang Qingyu. Si Jiang Heng ang iyong nakatakdang asawa. Magsalita ka naman. Nasa kanya ang mga paa. Pupunta siya kung saan niya gusto. Tara na. Lolo Fang, kayo naman, mag-ingat kayo. Fang Qingyu. Ikaw, anak, sa lahat ng bagay, ayos ka naman. Pero ang bibig mo talaga, hindi kayo muyuko. Hindi naman. Ang tadhana ay nakakamangha. Kapag dumating ang pagkakataon, sunggaban mo yan, huwag mong bitawan. Tingnan mo yung batang babae na yon, Chitsufi, mas magaling siya kaysa sayo. Siya nga, siya mismo ang nagsisika. Paano kung hindi niya ako gusto? Tita, ang luto mo ang sarap naman. Busog na talaga ako. Kung masarap, balik ka lagi. Ako na ang magluluto para sa'yo palagi. Magbalik. Ano yun? Balik ka lang. Jiang Heng, manatili ka na sa bahay namin. Ayos na yan. Ituring mong sarili mong bahay. Walang kwenta. Saan kami kukuha ng kwarto dito? Jiang Heng, Baka pwede. mamaya, mag-stay ka na sa kwarto ko. Chitsufi, maglaro na kayo ni Jiang Heng sa loob. Ako at ang tatay mo. Lalabas muna, maglalakad lang. Babalik kami. Medyo malali. Mag-enjoy kayo. Paalam, tito at tita. Sandali ka lang. Said. Siya, isang, binatang puno ng sigla. Ikaw naman, napakagandang dalaga. Dalaga. Tuyong kahoy at naglalagablab na apoy. Aano hindi sila magkatugma? Akinggan mo ang nanay. Anong nasa likod mo? Anong tinatago mo diyan? Jiang Heng, alin ang gusto mo? Di ba napagkasunduan na mag-swimming tayo? Shooting ko yung gusto mo. Okay ba? Haha, Wow, dumudugo ang ilong mo. Ah, Grabe, dugo ng kabataan talaga. hindi. ito. Hindi ako ang dumudugo. Ay naku, malas na naman ang babaeng iyon. Hay. Ay naku, ang pilyo niya. Hindi ikaw ang dumudugo. Sino pa kaya kung hindi ako? Umalis na ako. Jiang Heng, upunta ka ba hanapin si Fang Qingyu? Maaring may nangyari kay Fang Qingyu. Kailangan kong hanapin siya. May nangyari ba? Tumawag ka at tanungin. Hindi ba sapat yon? Pasensya na. Ang numerong tinatawagan mo. Wala pang sumasagot ngayon. Hindi talaga makontak. Sigurado may nangyari sa kanya. Jiang Heng, hindi ako kasing tulad ni Fang Qingyu pagdating diyan. Ikaw pala, saan ka man, ayos ka naman. Maging ugali o pagkatao, mas maganda ka kaysa kay Fang Qingyu. Mas magaling ka kaysa sa malas na babaeng iyon. Jiang Heng, pakasalan mo ba ako? Gusto mo ba ng lalaki o babae? Magbibigay ako sa iyo ng anak. Chitsufi, sa anumang kaso. Sa 3 buwang ito, ako ang kanyang nakatakdang asawa. Hindi ako pwedeng manloko. Kailangan ko nang umalis. Jiang Heng, hindi ba kayo pagkatapos ng 3 buwan? Maghihiwalay. Nag-iibigan ka na ba sa kanya? Jiang Heng, maghintay ka. Anong nangyari? Pamilya Liu ang dumating ulit. Ano namang sasama kung maayos naman? Kaya ingat ka na lang. Bakit ka tumutulo ang ilong? Nakalimutan mo ba? Nagkasundo tayo. Sa loob ng 3 buwan bawal saktan ang sarili. Hindi pwedeng pumunta sa mapanganib na lugar. Hindi ko sinira ang ating kasunduan. Hindi tulad ng iba. Kung ganoon, bakit ka tumutulo ang ilong? Sabaw ng ginseng. Sira ka ba? Hindi ito paglabag sa usapan. Gusto ko lang pampalakasin ang katawan ko. Ang batang-bata mo pa. Malusog naman ang katawan mo. Bakit ka umiinom ng ginseng saw? Hindi ko naman sinasadya yan. Anong kalokohan yan? Kung hindi mo naman sinasadya. Bakit mo di sinasagot ang tawag ko? 3 tawag ang ginawa ko sa'yo. Hindi ko narinig. Naku, talagang masamang tadhana. Kung wala ka sana. Nasa pool na sana ako ngayon, kasama si kapatid na si Tsuefei, na naglalanggoy. Edian, umalis ka. Hanapin mo si Tsufei para maglanggoy. Ang laki-laki ng kama mo. Hindi ba pwedeng hatiin natin? Puntahan mo si Tsufei. Siya na ang paghinging hati. Kerdido, Siya na lang ang magandahang loob. Hindi, Sig. nakakaloka kang babae. Pwede ba? Huwag mong paulit-ulitin. Ang kapatid na si Tsuefei, nakakairita pakinggan. Paliwanag. Gusto mo ba talaga na bumalik ako, pero hiya mong sabihin? Kaya sinasadya mong uminom ng sabaw ng ginseng. Sobra kang nag-isip. Paano naman posible? Sige na nga. Pwede ba akong matulog sa kama? Maliit sobra ang sopa na to. Lumayo ka na lang. Huwag mo akong pipilitin. Ano naman kung pipilitin kita? Sig. Okay. Huwag kalimutan na ang ating pakiramdam ng katawan, konektado sa ating kalagayan. Eh ano naman yun? Wala kang hiya, taga-ano ka ba? Ako ang mayari, huhawakan ko ang katawan ko.
Ano namang bawal dun? Tigilan mo na. Huwag mo na akong hipuin. Saka gusto kong matulog sa kama. Saya. Pero nausap na tayo. Huwag mong ako hahawakan. Walang kalaswaan. Mas comfortable talaga ang kama. Maestro, Basta mapaghiganti ninyo ang anak kong si Liu Bin, lahat ng pag-aari ng pamilya kong Liu, ihahandog ko sa inyo, maestro. sino lahat ang kasama? Lahat ng tao ng pamilya Fang, lahat ng tao ng pamilya Che, at saka, si Jiang Heng, yung kite na maliit na yan. Jiang Heng. Guro, Kilala niyo ba si Jiang Heng? May konting koneksyon. Pero hindi na yan importante. Pwedeng pumatay ng iba. Pero si Fang Qingyu hindi. Bakit? Kung hindi dahil kay Fang Qingyu, yung masamang babaeng yan. ano mangyayari? Namamatay ang anak ko sa pamilya Fang. Si Fang Qingyu ay may banal na katawan na siyam na yin. Siya ang kasama sa dual cultivation ng guro ko. At siya rin ang daan. Para maabot ng guro ko ang half-immortal level. At maging lupal na immortal. Guro, Pero, kung hindi mamatay si Fang Qingyu, hindi mawawala ang galit sa puso ko. Kapag naging lupal na immortal ang guro ko, Si Fang Qingyu, pwede mo nang gawin ang gusto mo sa kanya. Ayos. Kung ganoon, pansamantalang hayaan muna. Si Fang Qingyu, yung babaeng yan. Mabuhay. Jiro, Tayo. Kailan tayo sisimula? Tanging paboritong mag-aral ni Lu Changs. Kuya, hindi mo ba gustong subukan ang lakas niya? Ikaw. sino ka? paano ka nakapasok? Huwag mag-alala. Si Kihuan ang aking junior na disipulo. At siya ang paboritong disipulo ni guro. Ay, kakilala pala. Nagulat ako. Sona ng mga villa. May 10 mga guwardiya. Hindi talaga nila napansin ka. Ang antas ng kapangyarihan ninyong dalawa ay napakalakas. Ibig sabihin, mas malakas siguro pa rito. Kung Magkakaroon ako ng pagkakataon makita siguro. Kaya, Malapit na. Sa paglabas ni Guro, Iwan niya ang timog na rehiyon. Bago siya umalis. kailangan nating dakpin si Fang Qingyu. para laging mapaglingkuran si Guro. Dakpin si Fang Qingyu. Iyan ang problema mo. Interesado lang ako kay Lu Changze at sa kanyang disipulo. anak ko, Huwag mag-alala. May sariling hangganan si Kihuan. Laha. Sundin ang gagawin ko. Jiang Heng. Gising na. Hindi ba ito panaginip? Anong kalokohan yan? Bilis, gising ka at kumain. Pinapatay mo ba ang asawa mo? Baliw ka ba? Kagabi hindi kita hinawakan. May mali. May problema. Fang Qingyu. Hindi to. May sumpa nga. Basag. Jiang Heng. Pesensya na. Ewan ko rin kung anong nangyari. Hindi ko balaksaktan ka. Nasumpa ka. Nasumpa. May naglagay ng sumpa sa'yo. Panandaliang kinontrol ka nito. Nasumpa ba ako? Bakit hindi ka naapektuhan? May exception ang mga sumpa. Hindi ito pwedeng gawin sa pareho nating dalawa. Sabayan ang paglagay ng sumpa sa parehong oras. Tinamaan ka ng Kian na sumpa. Teka. Kian na sumpa. Anong problema sa uyan na sumpa? Ikaw pala, Sinyo. Umalis siya sa kanyang sekta. Bumaba siya sa bundo. Sinuko niya. Ang lahat ng natutunan niya buong buhay. Para mag-focus doon. Mga sining ng lason at sumpa. Ang pamamaraan ng sumpa ng Qian. Siya ang nagtatag nito. Jiang Heng. Jiang Heng. Anong iniisip mo? Wala lang. Ay naku, kanina pagising ko. Napansin ko na si Lolo Fang. Wala talaga sa bahay. Nalaman ko na kung nasaan si Lolo Fang. Lolo Fang. Fang Qingyu, bakit ka dumating kasama si Jiang Heng? Lolo Fang. Paano mo? Na lumabas mag-isa? Anong problema kung mag-isa? Matanda na siya. Para mag-ehersisyo ng katawan. Hindi ba maganda iyon? Kaninang umaga, may 3 lola na nakalin para sumayaw sa plaza kasama ko. Lolo Fang. Ang Fang group natin ay nabangkaruta na. Ang pamilya Fang ay nalugmok na. May oras ka pa sumayaw sa plaza? Fang Qingyu. Sa buong buhay ni Lolo Fang, sa wakas naintindihan niya ang isang bagay. Pera, pag-ari ng pamilya, negosyo. Lahat yan ay panlabas na bagay. Hindi kasing halaga ng tao. Basta ikaw at si Jiang Heng. Maging masaya. Mamuhay ng paya. Hindi ba't ayos na yon? Lolo Fang. Lolo Fang, sa panahong ito, mas mabuti kung hindi po kayo lalabas muna. Kasi ang pamilya Liu, Mapanganib din. Pakinggan ninyo. Ang manugang ng apo. Kaya tayo. umuwi na tayo. Tara. tara na. Grabe, ang lakas ng kanyang dugo. Sobrang macho. Gusto ko yan. Jiang Heng. Hindi niya kayang pangalagaan ang sarili niyang dugo. Mukhang, hindi pa niya naranasan ang malupit ng mundo. Basta hawakan ko ulit ang iyong datos ng kapanganakan. Maari kong isagawa ang sining ng sumpang dugo laban sa'yo. Pagdating noon, anong gagawin mo noon? Manting kalahating immortal. Lolo Fang. Tatay. Hindi ba sinabihan ko kayong dalawa? Bumalik kayo sa probinsya.
Paano kayong nangahas bumalik? Lolo Fang. Mahirap sa probinsya. Ang lumang bahay niyan hindi talaga pinaninirahan ng tao. Lolo Fang. Nga, tatay. Wala talagang ano sa lumang bahay. Isang gabi lang kami tumira roon. Ako at si Fang John. Sinapsap kami ng mga lamok, buong katawan may mga bukol. Tingnan mo. Ikaw at si Fang John. Hindi na kayo dapat umalis sa probinsya habang buhay. Kung kayo, muling babalik ng walang pahintulot sa Haicheng, huwag ninyo akong sisihin. Tulungan mo naman akong kausapin si Lolo. Nga. Fang Qingyu. Dati kasi puro sinisisi ang nanay at kapatid mo. Sila ang palaging sinisisi. Lolo Fang, Fang Qingyu, tungkol dito, ikaw ang magpapasya. talaga bang ganyan ang isip ninyo? Totoo, yan, Apat kaming tao sa pamilya. Mamuhay ng maayos. Hindi. 5 tao. Kasama na rin ang bayaw ko. Tama ang sinabi ng kapatid mong lalaki. 5 nga. Si nanay ay isang ordinaryong may bahay. Dati, nagkamali ako. Ngayon, nakikita ko na. Jiang Heng, siya talaga ang mahusay na manugang ng pamilya Fang. Kung sakali, hindi mo siya papatawarin. Nanay, luluhod ako sa'yo. Nanay, huwag kang luluhod. Basta kinikilala mo pa ako bilang nanay, ayos na. Ami ang pinakamalapit sa'yo. Si nanay ang iyong tunay na ina. Si Fang John ang kapatid mong lalaki. Kami ba, ang ulit-ulit na sasaktan ka? Basta pumayag ka. Makakatira kami. Dito sa bahay. Ano ang hinihiling ninyo? Sabihin ninyo lang, ano man yon. Nagtapos na ang pamilya Fang. Ang Fang Group ay nabankrupt na. Natira na lang itong bahay na ito. At silang ipon. Mula ngayon, tandaan mong itago na ang asal mong parang dakilang binata. Walang problema. At saka, kailangan mong ngayong maghanap ng trabaho, magpakasipag sariling sikap. Susunod na ako sa'yo. Tama, mula ngayon sa Fang na pamilya. Ika ang magkapasya. Mama, walang pagsalungat. Tayo na. Pinapatawad ka na ng ate mo, bumangon ka na. Sa pamilya natin, magkano na lang ang ipon natin? Bakit mo tinatanong yan? Hindi ko nasasabihin. Hindi ka na ba pagbibigyan ng pera? Hindi, Ang ibig kong sabihin, may negosyo siyang Master Huang. Gusto niyang makipag-usap sa'yo. Huang Yis. Siya ngayon. Hindi ba kayo nareklamo na? Nabangkarote na kayo? Anong negosyong pwedeng pasukin pa? Bayaw. Kahit na humina na ang pamilya Fang, himina na talaga kami. Pero sa Hecheng, ang pamilya Fang, ay nakalikom pa rin na maraming mga koneksyon at impluensya. Ang ko sa Hecheng, ay isa ring henyo sa negosyo. Hindi ba, gusto mong ibangon muli ang pamilya Fang? Hindi ba, gusto mong ibangon muli ang pamilya Fang? Pero, Ano pa ang hinihintay mo? Si Huang at si Liu Bin. Iba si Huang kaysa kay Liu Bin na yan. Siya sa Hecheng. Mabuti naman ang pagkatao niya. tama yan. Pwede. Pero kailangan kong sumama. Bayaw. Ako at ang ko deti ay nagtatrabaho sa negosyo. Sa usapin ng negosyo, hindi ka naman marunong. Huwag kang pumunta. Kailangang pumunta si Jiang Heng. Kung hindi itong negosyo, mas mabuting huwag na lang natin ituloy. Sage. Lumalago talaga ang negosyo ni Huang Xiao. Talagang umyunlad. Dahil sa tulong ng mga kaibigan, ang kakayahan ko, kumpara sa Fang dati, hindi umabot kahit kalahati. Sobra kayong magalang, Fang Xiao. Naku, nagpapakumbaba kayo, Huang Xiao. Ito ba ang Jiang Heng, ang kilalang manggagamo? Matagal ko nang nairinig ang pangalan ninyo. Pumunta tayo sa opisina para pag-usapan ng negosyo. Maghintay ka muna rito, ayos. Ayos lang. Kahit ganoon, ang kahihinatnan ni Liu Bin, alam mo rin pala? Naman, Mga Ginoo, pakiusa. umalis. Huang Xiao, ano ba talaga ang balak mong negosyo? Huwag magpatumpik-tumpik, sabihin mo na. Nagtayo ako ng isang club. Pero para lang ito sa miyembro. Isa yung sobrang pribadong lugar. Kasama si Fang Xiao sa mga miyembro ko. Anong klaseng club? Wala akong karanasan sa pagnenegosyo ng club. Ang mga babae sa club ko ay galing sa isang pamilyang may malas at naliligaw. Kadalasan nanggagaling sa pamilyang opisyal na nagkasala. Noong araw, sobrang taas ng estado nila. Ang mga paborito ng langit. Ngayon, kailangan na lang maging nakadapa at umiiling-iling na parang aso. Sino ba naman ang hindi magugustuhan? Ito ba ang tinatawag mong negosyo? Wala na ang pamilya Fang. Wala ka ng anumang halaga. Baka naman, mapunta ka sa club ni Huang. Yan ang pinakamahal. Siyempre naman. Miss ng pamilya Fang, hindi mo ba inakala na darating ang araw na ito? Mama, Kaya pala kayo ni Fang John. Bumalik sa Haicheng. Walang kwenta. Nasira ang pamilya Fang dahil sa iyo. Pinapabagsak mo kami ni kapatid mo para magutom kami. Ikaw, ganun lang ang halaga mo. Hindi ba sumasakit ang konsensya mo sa pagsabi niyan? Ginoong Fang. May 10 milyon sa card. Para sa'yo. Di ko akalain ang ko. Ang ganito kamahal. Hahaha. Siyempre naman. Dati ng pamilya Fang,
Pangalawa lang sa Liu, isang kop na angkan. Sino ba sa Haicheng ang hindi nakakakilala? Ang dalagang galing sa pamilya Fang. Maganda at matalino. May pagkakataon na rin. Sino ba hindi gugustuhin? Makamit ang kanyang halik. O sige. Ay naku, kung may halaga naman. At hindi naman na. Isang luging bagay. Tapos na ang aking pag-asa sa inyo. Talagang tuluyan na. Sabihin niyo na kung ano man. Kasi naman, kapag nakuha namin ng kapatid ko, ang perang ito, umalis na kami sa Haicheng. Ang batang si Jiang Heng. Saan pa niya tayo hahanapin? Hahaha. Huang Yis. Kung makakalaya sila mula sa hiking. Ikaw, kaya mo ba? Ginamit mo yung pesanteng yan. Para akuin ako. Hindi ka ba natatakot? Alagang dadalhin kita. Mula sa likod ng opisina. Ano ba magagawa niya? Kung maglakas loob siyang magulo rito, may mga tao naman ang pulisya na tutugon. Ayosin nila siya. Huwag ka nang lumaban. Miss ng pamilyang Fang. Sa opisina ko. May signal jammer ako. Umasa ka na lang sa akin. Tama, may problema nga. Fang Qingyu. Galit ka. Pwede mong sirain ang gamit. Basagin mo kung kailangan. Pero huwag mong saktan ang sarili mo. Ang katawan mo. Iyon ang aking pinagkakakitaan. Taksil. Walang hiya. Fang Qingyu. Huwag mo akong pilitin umaksyon. Bitiwan mo ako. Huwag mo akong hawakan. MEA, Huwag mo akong pilitin. Hindi ako yung tipo na maawa sa isang dilag. alisin mo ang mga kuko mong parang aso. Jiang Heng. Paano mo nalaman kung nasaan ang opisina ko? Ako, tinantiya lang ng batang Ginoo. Ano bang di ko kayang hulaan? Jiang Heng. Ipinapahiwatig mo bang lalaban ka sa Haicheng? Sa lahat ng mga angkan sa Haicheng. Hindi ako naniniwala dyan. Ang pamilyang Haicheng. Lahat kayo ay parang ikaw. Fang Jun. At yung sino nga ulit, Liu Bin. Mga basura talaga silang lahat. Fang Qingyu. Ikaw, kalaguyo. Paulit-ulit mong. Sinisira mo ang mga plano ko. Sumpa. Sumpa. Dapat kayong lahat mamatay. Fang Jun, akala mo mabait ang ate mo? Hindi niya maglakas loob, hawakan ka. Ako ba ay kagaya niya? Ganoon ba ako kabait? Maglakas loob ka ba? Hindi ako maglakas loob. Fang Qingyu. Walang pusong halimaw ka. Babalak niyang saktan ang kapatid mong lalaki. Ikaw, nakatayo ka lang ba diyan? Kapatid ko. Tinatrato ba niya ako bilang ete? Walang utang na loob ka. Sinayang ko ang pagpapalaki sa'yo. Ako nga'y walang utang na loob. Ngayon, gagawin ko na ito. Papatalsikin ko kayo sa pamilyang Fang. Mula ngayon, putulin natin ang lahat ng ugnayan. Jiang Heng. Maari mong dalhin si Fang Qingyu. Pero pakawalan mo muna ako. Paano? Kung hindi mo ako pakakawalan, hindi mo rin siya madadala. Anak ng malas na babae to. Huwag, huwag, huwag. Hindi naman. Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Magbabayad ako. Gusto ko. Anong ginagawa ninyong dalawa? Kumilos. Dakpin ninyo siya. Kung ayaw ninyong mamatay. Umalis na kayo, mabilis. Bumalik kayo rito. Ha ha ha. Nagkamali ako. Patawarin niyo ako, pakiusa. Siya yon. Fang Jun. Siya ang nagbenta ng kapatid niya. Sa taong ito, kanya ang pangunahing kasalanan. Hindi. Huwang Yais. Ikaw, pakiusap, palayain mo ang kapatid ko. Kung hindi, hindi tayo magtatapos dito. Walang respeto sa matatanda. Akala mo ba, hindi kita matutusok? Jiang Heng. Jiang Heng, anong nangyari sa'yo? Ako. Ang lakas ng sumpa niyan. Sandalan ka muna, magpahinga ka. Jiang Heng, ayos ka lang ba? Dali, Jiang Heng, kunin mo ang jade pendant sa bulsa ko. sige. Ihagis mo yon sa lupa. Okay. Hahaha. Astig, hindi ka ba ang astig? Balak mong ako at ang kapatid mong lalaki. Paalisin sa pamilya Fang. Nangangahap ka lang. Managinip ka na lang. Ikaw kanina, hindi ka ba sobrang mayabang kanina? Nasaan ang karayom mo? Bakit hindi mo itinutuso? Anak ng aso, kung hindi dahil may magagamit ka pa. Papatayin kita. Malas na babae. May oras ka pa para mag-alala sa kanya? Hindi ka ba mahilig magtusok? Gayon. Ipaparamdam ko sa iyo ngayon. Ang sakit ng pagtusok. Magsisimula ako sa mga mata mo. Ay, ang maingay dito. Sino ka? Bakit ka nandito? Nakita na naman tayo. Kalahating immortal. Ang sumpa na binigay kay Fang Qingyu noon. Ikaw rin ang naglagay niyan. Tama. Bibigyan mo ba ako ng dahilan? Jiang Heng. Hindi mo ba nakikita? Tinamaan ka ng sumpa ng Kian, hindi ba? Kaugnay yan sa dati kong. May kinalaman iyon sa isang shibo. Alam mo nga, ang medisina ni Guro. Malinaw na higit pa ito kaysa kay Lu Changs. Bakit si Lu Changs, ang nagmana ng pamana ng sining, samantala si Guro, ay ipinatapon sa isang lugar sa Timog Dako? Gino. Ang usapin ni Jiang Heng. Wala kaming kinalaman diyan. Umalis muna kami. Alis kayo. Tito Liu,
Bakit ka nandito, Tito Lee? Tungkol kay Liu Bin. Pakikiramay po. Tigil na sa kalokohan. Sabihin mo sa nanay mo na magluksa rin. Pangulo Liu. Ang sinasabi ninyo, si Liu Bin palagi kong tinuring ko siyang manugang. Pero si Fang Qingyu, ang babaeng yon, nakipagsabuatan siya kay Jiang Heng. Pinatay niya ang anak ninyo. At si Fang Zhon, wala kaming kinalaman. Hindi lang ang pamilya ninyong Fang, pati ang pamilya Che. Lahat sila. Kailangang malibing kasama ng anak ko. Oy, Tio Liu. Hindi ganyan. Baliw ka. Mga tao, pupukin ninyo siya hanggang mamatay. Ipaparamdam ko rin sa iyo ang sakit ng mawalan ng anak. Huwag, huwag. Tumahimik kayo rito. Dalhin ninyo palabas ang 2 aso at patayin. Hilahin ninyo palabas. Fang Qingyu. Ang cute mo naman. Hintayin mo yan. Fang Qingyu, hindi kita patatawarin. Ang cute mo naman. King Yu, hindi nila karapat-dapat ang lungkot mo. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan sisihin? Sinusumpa sa akin. Grabe naman. Nakikita ko ang ganda ng artista. Kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Guro, Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang sumpang kansin na nasa katawan ni Jiang Heng ay isa sa pinakamalakas na sumpang blood. Pagkalipas ng 1 oras, magiging ganito ang itsura niya. Hindi na makontrol ang pag-ihit pagdumi. Bubuhos ang laway at magiging hangal. Talaga ba? Anong gagawin namin? Paano kita ililigtas? Simple lang. Kailangan mong mag-double cultivation kasama ang aking guro. Hindi. King Yu, huwag mo siyang payagan. Ay naku. Hindi ka susunod. Siglang. Nasa kamay ko kayo. Hindi ba kaya kong magbaliktad ng mundo? Hindi mo alam. Kung pilit na magkakaroon ng double cultivation, mas lalong bababa ang bisa. Mas mabuti kang sumunod at alagaan ang aking guro. Ganoon. Papalampasin ko si Jiang Heng. Kumusta? Ayos ba yon? Paano ako magtitiwala? Nahahayaan mo si Jiang Heng na makaligtas? Tingnan mo na lang pagkalipas ng 1 oras. Magiging tanga ba siya? Hindi. Fang King Yu, Sa'yo. Pinapangako ko. Sana totoo ang sinabi mo. Dalhin mo ang taong ito kay guro ko. Opo. Tara. Fang King Yu, Talaga bang paninindigan mo ang sinabi? Dalhin na. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Jiang Heng, baka sumapi ka na ngayon. Sa guro ko, talagang ililigtas kita. ako Jiang Heng kahit na. Hindi ako isang perpektong ginoo. Pero, hindi ako ikot sa maling daan. Kung pagkalipas ng 1 oras, talagang naging tanga ka. Kahit si Lu Changzi, di ka na may liligtas. Jiang Heng, Anong nangyari sa'yo? May dumating ulit na magandang babae. Jiang Heng, ang swerte mo sa babae. Jiang Heng, anong meron sa'yo? Chet Swiffy, bakit ka nandito? Kaninang umaga pumunta ako sa bahay ni Lolo Fang para hanapin ka. Sabi ni Lolo Fang na kayo at si Huang Yais dumating na para sa negosyo. dumating na ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Nasaan si Fang Qingyu? Chet Swiffy, hindi madaling ipaliwanag sa ilang salita. Delikado rito. Umalis ka na. Delikado. Siya ba ang may gawa nito sa'yo? Ako mismo. Gagawin mo bang manakit sa akin? Ano ba ang mali kay Jiang Heng? Inaabot ko ang kanyang paghingi ng tawad. Talaga naman. Madaldal at tuso mong kapatid. Sabihin mo lang ang hinihiling mo. Kahit pera, mga antigong bagay, o mga kayamanan, susubukan kong ibigay lahat. Chick Fufi. Wala yan, umalis ka na. Kailangan subukan para malaman. Hindi ako asa, ako ang magliligtas sa aking lalaki. Dapat ba umasa kay Fang Qingyu? Mas gusto ko talaga ang magagandang babae. Hindi ko kayang saktan ka. Umalis ka. Si Jiang Heng ang manugang ng pamilyang Che. Kung mangahas kang saktan siya, malalagay mo ang pamilyang Chi sa pagkakalaban. Pamilya Chi. Sabi ni Liu Yuan, ang pamilya Chi at ang pamilyang Fang, sabay nilang ililibing. Kung mula ka sa pamilya Chi, huwag ka nang aalis. Chet Swiffy, Mga madustang gawa. Umalis. dumarating ka nga talaga. Kung hindi malapi ang kamatayan, hindi ka naman magbabasag ng palawit na Jede. Ngayon nabasag na ang palawit. Bilang iyong guro, hindi ba dapat iligas kita? Pagdinig ko sa'yo, parang hindi mo ako pinaniniwalaan, guro. Lu Changs, Disipulo. Siya, Bakit siya tumakbo? Nakakatakot ba ako ng ganoon? Lu Banshen. Ako si Chai Tsuifi. Nobya ako ni Jiang Heng. Disipulo. Ang swerte mo naman. Nakakuha ka ng napakagandang nobya. Ay naku, ikaw. Bakit hindi mo pa sinasabi sa akin? Siya ba yung sinasabi kong? Bagay na baba. hindi siya yun. Tulong, pakawala mo na ang sumpa sa akin. Hindi siya. Hindi siya. Ikaw. Bakit naman sinasabi ng iba na ikaw ang boyfriend niya? Hindi ba 2 buwan ka nang nasa labas ng bundo? Nadaya ka na, no? Hindi naman. Guro Lu, ako. Gusto ko si Jiang Heng. Pero kami,
Hindi pa kami opisyal na nagkakarelasyon. Ganun ba? Aking disipulo. Bilang guro mo, pinapahanap kita ng dalagang iyon. Nakita mo na ba siya? Baka sobrang talino rin siya. Magiging masunurin ba siya sa akin paglipas ng panahon? Pakitulungan niyo akong alisin ang sumpa. Dinakma na siya. Ang mga kabataan, padalos-dalos talaga. Kian pa'y na sumpang dugo. Basag. Guro, aalis ako ngayon para iligtas si Fang Qingyu. Tama rin. Yung taong naglagay ng sumpa sa akin. Parang may kaugnayan siya sa aking. Shibo. Ama ang hula ko. Ang bagay na ito. Dapat nang kapusin. Dumating ako sakay ng kotse. Sakay ka sa kotse ko. Sige. Hoy, dahan-dahan. Fang Qingyu nasa Timog Kanluran. Mga 20 kilometro. At tungong Timog Kanluran, malamang dadalhin siya ni Liu Yuan. Pabalik sa villa ng pamilya Liu. Bilisan. Kumuha ng shortcut, habulin ninyo. Fang Qingyu. Kung hindi dahil may magagawa ka, inababa na kita noon, para samahan ang anak kong lalaki. Sa pamilya Liu, siya lang ang natitirang supling. Gagawin kong ang pamilya ninyong Fang, lahat ng tao, maipaglibing kasama ang anak ko. Libin. Kasalanan niya iyon, kinuha niya sa sarili. Ikaw. Pangulo, huwag magalit. May magagawa pa itong babae. Hindi siya pwedeng mamatay. Lene, Nalugmok na ang pamilya Fang. Ano pa ang magagawa ko? Pangulo, may dumating na. Jiang Heng. Tumabi ka, bilis. Mamamatay ka kapag nabangga. Huwag mag-alala. si Kai Juan, Sosm, wala rin siyang kwenta. Abilisin, banggain ninyo siya. Abilisin, banggain ninyo siya. Sosm, sino nagsabi mong huminto? Hindi ko makontrol. Nangangalay ang binti ko. Walang silbi. Lahat kayong walang silbi. Gino, tanggapin na ninyo ang kapangyarihang ito. Gusto kong lumuhod. Hindi man lang kami makaluhod. Gino, nagkamali kami. Umatanggap lang kami ng pera para gawin ito. Lahat. Inyutos iyan ni Liu Yuan. Bima ba kayo? Bilis, bumaba kayong lahat. Umalis. Ibaba ang kutsilyo. Jiang Heng, hindi kita kayang patayin, pero kaya kong pumatay. Fang Qingyu. Gaganti ako para kay Bin. Ipaghihiganti ko siya. Ikaw lang ba? Iniisip mong makakapatay ka sa harap ko. Huwag gumalaw. Jiang Heng. Ayos na. Tama. Naalis na ba ang lason sayo? Huwag kang mag-alala. Naalis na. Kayong dalawa. Sabihin nyo na agad ang alam nyo. Lahat. Papalampasin ko kayo, hindi ko kayo papatayin. Bakit ninyo hinuli si Fang Qingyu para sa double cultivation? Sasabihin namin. Parang siya ay. Fu. Chuan Yin. Mukhang pareho silang. Din silang nasumpa. Kung sasabihin nila ang lihim, Mamamatay sila. tsuanyin na katawan. Hindi dapat ganun. Kung si Fang Qingyu ay may tsuanyin na katawan, paano ko naman hindi mapapansin? Jiang Heng. Anong iniisip mo? Wala naman. Sakay na kayo muna. Umupo kayo sa loob. Ikaw, anong ginagawa mo? Fang Qingyu, bakit ka umuupo sa likod? Umakyat ka sa harapan. Ayaw ko. Ikaw na lang umupo sa harapan. Ito kasi ang quotes ko. Ito ang asawa ko. Emil. Fang Qingyu, wasak na ang negosyo mo. Hindi ka na bilyonaryang si. Sasamahan mo pa si Jiang Heng. Ababayaan mo ba siyang magutom? Jiang Heng, magsalita ka naman. Sabihin mo sa kanya na umupo sa harapan. Fang Qingyu, ganoon ka ba talaga na magsalita sa ganitong paraan kay Jiang Heng? Kuya Jiang Heng, gumuho na ang pamilya Liu dito sa Haicheng. Ang pamilya namin, Che, ang pinakaunang angkan. Mas may pinagmana pa kami kay Fang Qingyu. Mas mahinahon siya. At saka, maaari rin akong magpakasal sa'yo bukas. Talaga, kasal na bukas. Jiang Heng, sabihin mo. Sino ang pipiliin mo? Pagod na ako. Gusto ko ng katahimikan. Sino ang katahimikan? Ha? Talagang isang tsuanyin na katawan. Ngunit, ito ay nasil. Para masel ang ganito, isang tsuanyin na katawan na 100 taon na bihira. Kailangan ang sining ng huanyang na selyo. Pero para mabawi ang selyo, ang sining ng huanyang na selyo, kailangan ang 1,000 taong bulkanong halaman. Naintindihan ko na. Ano ang naintindihan mo? Naintindihan ko na kung paano bumalik ang lakas. Kapag napawi ang selyo ni Qingyu, magdi-double cultivation tayo. Babalik ang aking kapangyarihan. Buong buo na babalik. Talaga ba? Bakit naman hindi? Kapag napawi ang selyo ni Qingyu, maaari mong maibalik ang iyong lakas. Tama. Agad kong gagawin. Magbibigay ako ng utos sa pangalan ng pamilya Chi, sa buong Dasya, na maghanap ng 1,000 taong bulkanong halaman. Binatang Panginoon. Na-verify na ba? Magbibigay tayo ng malaking pabuya para hanapin ang 1,000 taong bulkanong halaman. Ang maghahanap ay ang pamilya Chi ng Vice City. Pamilya Chai ng Vice City. Maghanda kayo. Alis na tayo papuntang Vice City. Qingyu, huwag kang mag-alala. 3 beses ko nang bumasa ng palatandaan. Ang 1,000 taong bulkanong halaman, malapit na lumitaw. Qingyu, may makakakita ng 1,000 taong bulkanong halaman. May balita. Totoo ba? Totoo. Sa auksyon bukas,
libong taong bulkanong halaman. Ibebenta sa pampublikong auksyon. Dalawang napakagandang babae ng Haicheng. Siya. Anong karapatan niya? Grabe tong batang to. Ang swerte niya sa mga babae. Auction. Opisyal na nagsisimula na. Matandang tarantado. Hindi na ako tatakbo. Kung kaya mo. Patayin mo na ako. Madaling patayin ka. Gusto ko lang makita, ang matandang iyon, kung handa ba siyang iligas ka. Mas mabuti pang lipulin kayong lahat, para hindi maghasi kayo ng sakuna. Lu Changs. Ikaw naman, kahit papaano ay isang half-immortal na magaling sa medisina at panghuhula. Gayon nang lumabas, hindi mo inasikaso ang iyong kapalaran. Ang taong nanghuhula ay hindi sinusuri ang sarili. Lu Changs. Ngayon, ay ang araw ng iyong kamatayan. Dito, diyan ka mauwi yung libingan mo. Dumating na ba ang guro? Malapit na dumating ang guro. Basta para sa guro namin. Pigilin natin ang matandang ulol na yan. Tiyak walang pag-asa na siya. Kapatid. Matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon na nandito ka. Bakit hindi ka nagpakita? Unang panindang bagay. 1,000 taong bulkanong halaman. Panimulang presyo. 1,000,000. Tumatawa ka ba? Isang pirasong damo, 1,000,000? Bakit hindi nyo na lang agawin? Totoo ba to? Totyu. Ang libong taong bulkanong halaman. Kailangan ng libong taon bago. Mawala ang madilaw nitong kulay. At ito'y naging pula na. Miss, may pera kami. Hindi kami anga. Hindi mo ba kami maipapakilala ng kaunti? Ano ba ang silbi ng libong taong bulkanong halaman? Ano ang halaga at bisa nito? Ayan nitong buhayin ang patay. O kaya ipahabain ang buhay. Hindi ba? Kung hindi, sino ang magbabayad? Ayon. Pasensya na. Hindi ko rin alam. Ang bisa ng halamang ito. AMEA. Niloloko niya ang mga tanga. 1,100,000. Jiang Heng, may ganyan kang pera ba? Binigay sa akin ni Chai Tsuefei ang 2,000,000. Ngunit, nawala ang malaking bahagi. May natitirang ipon pa ang pamilya Fang. Kung kulang, ako ang magbabayad ng dagdag. 1,200,000. Hindi mo ba sinabi kanina na niloloko niya ang mga tanga? Ano ngayon? Gusto mo bang maging tanga ngayon? Masayang pumayag ako. Mas pipiliin kong mawala ng pera. Pero hindi kita hahayaan makuha ang gusto mo. Ano ngayon? Dahil mas mataas ang bid ko sa'yo. Gusto mo akong patayin? Tutusukin mo ako ng karayom? Fang Qingyu at Chai Kuefi. Malamang naloko sila niya. Chai Kuefi, mas mabuting lumayo ka sa kanya. Mas mabuti. Tingnan mo sa Fang Qingyu. Kung gaano kalupit na loko siya. Di ba? Ayusin mo na lang ang sarili mo. Ako ang magbabayad ng 10,000,000. Sandali. Sino ka? Hindi kita kilala dito sa Haicheng. Ang maliit na Haicheng. Hindi ka siya dito ang aming young master. Ang dambuhalang badhana yan. Tanga ka. Wala nang tao rito. May magtaas ng mas mataas na bid. Hindi pa ina-announce ng host ang pagkabenta. Binibini Chai. Ako. Ang libong taong bulkanong halaman na yon. Pag-aari ko yan. Hindi ko na ito ibebenta ngayon. May problema ba? Sa'yo ba? Sandali. Bakit parang kilala kita? Parang sobrang pamilyar ka. Jiang Heng. Ha? Nakalimutan mo ako. Noong araw na yon, dinala ka ng guro mo. Bumisita kayo sa pamilya Siyangguan namin. Pinakumpara tayo ng mga nakatatanda. Ikaw yun. Yung pinagsuntukan ko hanggang tinawag niya akong lolo. Yung chubby na yun. Paano? Naalala kong medyo mataba ka noon. Bakit naging sobrang payat mo ngayon? Naalala ko na kung sino ka. Tinatawag mo yung yun. Ano nga? Siyangguan. Siyangguan Ji. Apelido niya Siyangguan. Ang laki ng yabang niya. Baka, mula sa kilalang pamilya ng kabisera. Ganda. Pakilinaw ang lugar. Ang lahat ng pinsala. Ako ang magbabayad. Yung mukha walang kinalaman. Umalis kayo agad. Teka. Kung pwede kong diretso sabihin. Lahat tayo taga Haicheng. Nga kilalang tao rito. Hindi ikaw ang magsasabi kung sino ang aalis. Akala mo ikaw. Hoy. Hoy, ganda, miss. Ikaw. Aalis na ako. May 1 minuto ka lang. Umalis ka. Hindi. Hindi ba kayo yung mga nakatagong pamilya? Anong yabang nyo? Alam mo yung paligsahan noon? Alam mo ba kung gaano karaming gulo ang naidulot niya sa aming binatang pangulo? Invis, alam niyo ba kung gaano karaming problema ang naidulot sa aming binatang Mga pangulo? bata lang Ilse ito na si Invis, nag-aaway. alam niyo ba kung Diba? gaano karaming gulo ang Ano naidulot yan? niya sa aming binatang Dapat ba pangulo? akong magparaya sa kanila? Kailangan kong pasalamatan si Jiang Heng. Palagang dapat pasalamatan si Jiang Heng. Kung hindi dahil sa mga mapanuring tingin, at sa mga pangumuti at palalay, hindi din ako, may ipilit ang sarili kong potensyal. Dumating ako rito. Dumating ako sa ganitong Kung punto. talagang magpapasalamat kayo, ibigay ninyo ang libong taong bulkanong halaman. Sa akin na lang. Ibigay ko sa'yo. Ibigay ko kay Fang Qingyu. Bibi Fang? Bibi Fang. Sama ka sa akin pabalik sa Kyoto. Hindi ako papayag. Ang makakasagip sa'yo ngayon, ay ang tanging libong taong bulkanong halaman na ito. At sa buong Dacia, 1 piraso lang ang meron. Nasa akin ito. Ano? Grabe, ang lakas pala ni Fang Qingyu. Jiang Heng, totoo ba ang sinasabi niya?
Ang batang iyan, nagsasabi lang ng kalokohan. Wala siyang alam. Ang iyong tsuanyin na katawan ay bunga ng siyam na salinlahi ng sama ng loob namin. Ano? Ano ba yan? Gigi Buyaw. GT Bilyao siyam na sumpang magkasintahan. Siyam na sumpang Tama. magkasintahan. Jiang Heng tila naman, wala kang sinabing kahit ano sa kanila. Miss Fang, kung hindi mabubuksan, ang kuwanyin na katawan niya, sa loob ng 7 araw, mamamatay siya. Anong sabi mo? Jiang Heng, totoo ba yon? Ang puso ko ay para lang kay Jiang Heng. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal sa iba. Pinangako ko sa'yo, hindi kita papayagang mamatay. Miss Fang, kahit na si Jiang Heng A, ang disipulo ni Lu Banshan, ang aming young master ay may posisyon at lakas rin. Sa maraming bagay, hindi siya mas mababa. Huwag na nating banggitin pa. Ang pamilyang may libong taong tradisyon. Gatwil ang pamilya may libong Kung taong gaano tradisyon. kalaki at makapangyarihan yon. Hindi mahalaga sa akin ang muay yon. Jiang Heng, Tayo na. Huwag nang magmadali lumayas. Nandoon naman ang bulkanong halaman, hindi ba? Shangguanji, noong maliit ka pa, tatalsugin kita hanggang gumulong ka. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon. Maglaban tayo. Labanan kung ano. Ang pamilya naming Siyangguan, salinsalin na ang pagsasanay sa pakikipaglaban. Hindi kami marunong maggamot, lalo na hindi kami marunong manghula. Kung ganoon, itakda natin sa kung saan ka pinakamagaling. Sigurado ka ba? Seryoso, sigurado ka ba? Sigurado ako. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Seryoso, hanapin mo ang kamatayan mo. mula pagkabata, nag-ensayo siyang pakikipaglaban. Huwag mo siyang hamunin. Tama kayo. Dali, hanapin natin agad. Hindi ako naniniwala na di natin mahahanap ang pangalawa. Maniwala ka sa akin. Jiang Heng, walang kinikilingan ang mga espada at kutsilyo. Pwede tayong maglaban, pero kailangan may isulat na kasunduan ng buhay at kamatayan. Para hindi gumalaw si Lu Banshan at magreklamo sa amin mamaya. Kung sakali, Ayos. May kumpiyansa ka ba? Siyempre. Kasi kung hindi dahil kagabi, naulit-ulit na iyon. Isang kamay lang ng binata. Pinalo niya ng paisa-isa. Ayos, ikaw na. Funky New, habang wala ako. Ikaw, seryoso ka ba? Bahala na. Pag-usapan na lang kita mamaya. Napag-usapan niyo na ba? Ang kasunduan ng buhay at kamatayan na ito. May lakas ka bang pumirma? Ano bang hindi ako matapang? Pero dapat may pusta sa laban. Kung ako ang manalo, ibibigay niyo ang halaman ng bulkan na iyon sa amin. Ibigay sa amin. Kumusta, papayag ba kayo? kung ikaw naman ang matalo, si Fang Qingyu ay mapupunta sa akin. Hindi pwede. Si Fang Qingyu ay tao. Hindi bagay. Hindi pwedeng gawing pusta. Palitan mo. Palitan. Anong meron sa'yo na gusto ko? May dala ka bang bagay na gusto ko? Tingnan mo ang itsura mong dukha. Pero taga-disipulo ka ng isang makapangyarihang maestro. Nakabihis ka parang pulubing humihingi. At ako naman, Anong ibig mong sabihin? kung ako ang matalo, gagawin ko kayong alipin ng pamilyang Siyangguan. Magiging alalay kayo ng Siyangguan. Ayos ba? Jiang Heng. Kung ganoon ang sinasabi mo, ang pusta, dapat nakasulat sa kasunduan ng buhay at kamatayan. Huwag kang mag-iba ng isip pagkatapos. Parang hindi mo inisip na matatalo ka. Jiang Heng, sobra ka naman sa kumpiyansa. Mula pagkabata nagsasanay ako ng sining ng pakikipaglaban. Patuloy ang pagangat ng aking lakas. Ngayon ay, umalis na ako sa pintuan ng pagiging kalahating immortal. At ikaw ay, isang karaniwang tao na, nabigo sa pagdaan ng pagsubo. Ano ang hawak mo para talunin ako? Walang inutil na salita. Gawin mo na. Lumayo kayo ng konti. Ayaw kong masaktan Jiang kayo. Heng, mag-ingat ka ha. Walang awa sa kanya. Tusukin ninyo ng todo. Papalitan ko kayo ng pagkakita kung ano ang mayroon ako. Ang natatanging sandata ng aming pamilya, ang Dugu Sword Technique. Pangilid ang mga mata at panoorin ninyo. Mamatay ka na. Kalahating immortal. Hindi pwede. Hindi ka ba nabigo sa pagdaan ng pagsubo? Paano ka magkakaroon ng lakas ng kalahating immortal? Sinabi ko na sa inyo noon pa. Matapos ko kayong kasama ni Fang Qingyu. Matagal na kaming nagkasama. Bumalik na ang aking lakas bilang kalahating immortal. Matagal na itong bumalik. Nagmamalabis ka. Hanggat hindi naaalis ang kuwanyin na katawan, wala pa rin itong epekto. Mali ka. Para sa akin. Kung mabubuksan ang selyo, nakadepende lang iyon sa dami ng umhim. Gago ka. Sinira niya ang 1,000 taong bulkanong halaman. Sadyang sinadya mo yan. Sinadya ko nga. Kung hindi ko makuha ang kuwanyin na katawan, huwag mo ring asahan na makukuha mo yan. Hayaan na lang siyang mamatay. Hahaha. Jiang Heng, anong gagawin mo? Anong balak mo? May nilagdaan na silang kasulatan ng buhay at kamatayan. Sabi mo, anong gagawin ko? Ikaw ba'y maglakas loob? Sasabihin ko, susuko na ako. Kung kanina kang maayos na sumuko, at ibinigay mo ang 1,000 taong bulkanong halaman sa akin, maaari pa kitang patawarin. Sayang. Hinipo mo ang aking pinakasensitibong punto. Teka, Sino ka? Hinahanap ko kayo. Naghahanap ka ba ng gulo? Kung titingnan ko ang suot mong iyon, hindi ka mukhang mabuting tao. Ang 1,000 taong bulkanong halaman na ito. Magkano? Magbigay ka ng presyo. Bibilhin ko. Pwede kong tanggapin ang 3 kondisyon mo. Basta ibibigay nyo lang ito sa amin. Ang 1,000 taong bulkanong halaman. Huwag nyong lalabag ang aming hangganan. Ibigay namin sa inyo. Talaga ba? Punong-puno ng espiritu. Totoo at totoo ang halaga. Ang galing. Ginoo, talaga bang gusto ninyo? Ibigay ito sa akin? Ikaw. Tinawag mo akong Ginoo.
May mali ba sa pagtawag sa inyong Ginoo? Dapat paano ko kayo tawagin? Senior, kung may sasabihin kayo, diretso na lang po. O kaya, pwede niyong tanggalin ang maskara ninyo. Ipakita ang totoong mukha. Ngayon ang pangalan ko ay Qin Fang. Senior. Pasensya na po. Hindi ko dapat pinilit kayong tanggalin ng maskara. Bilang kabayaran, Ako, may alam akong payak na medisinang bahay. Maaari kong subukang pagalingin ang mukha ninyo. Nga, ang mabait naman yung tiyo. Sino bang? Ganyan kayo nasaktan? Funky New, anong tinatanaw ka? Parang siya. Medyo familiar. Funky New. Lumaki ka na. Ikaw be? Tatay. Ikaw talaga ang tatay ko? Funky New. Ilang taon na. Pinahirapan kita. Hindi ako nakasama habang lumalaki ka. Sa mga nakaraang taon. Anong pinagdaanan mo? Paano ka naging ganito? Ama ni Fang Qingyu. Ang tunay niyang pangalan ay Fang Qin. Tio Fang, narinig ko mula kay Funky New na wala kayo 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, bumalik kayo dala ang 1,000 taong bulkanong halaman. Sa loob ng 10 taon ninyo, lumabas ba kayo para kay Funky New? Kunin ang 1,000 taong bulkanong halaman? Uwi tayo, usap tayo. Siguradong matutuwa si Lolo Fang makita ka. Hinahanap ka namin 10 taon na. Hindi namin makita ang bakas mo. Hindi. Sabihin mo na dito. Bakit? Tio Fang, may tinatago ka ba? Tio Fang, mukhang hindi maganda ang kalagayan ninyo. Ibigay ninyo sa akin ang kamay ninyo. Susuriin ko ang pulso ninyo. Jiang Heng, Alam ko ang kakayahan mo. Alam ko rin ang iyong guro. Pero ako, hindi na siya maliligtas. Paano possible? Tiyak nagagalingin ka ni Jiang Heng. Napakahusay siya sa medisina. Paano possible iyon? Jiang Heng, anong nangyari sa tatay ko? Sabihin mo. Ang karamdaman ni Tio Fang. Hindi ko siya maliligtas. Hindi pwedeng hindi mo siya maliligtas. Jiang Heng, huwag kang magpatawa sa akin. Hindi nakakatawa yung biro mo. Ikaw naman, ang galing mo naman. May taong hindi mo maliligtas? Funky New. Hindi kasalanan ni Jiang Heng. Funky New. Manatiling kalmado ka. Paano ako kikalma? Kakakita ko lang sa kanya ngayon. Sinabihan mo agad akong mamamatay na siya? Paano mo ako papakalmihin? Funky New. Alam kong mahirap ito. Pero kailangan mong huminahon. Apa, may napakahalagang sasabihin ako. Ngayon, sa wakas nakita na kita. Ako, ang hiningang ito, dapat nang mawala. 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko sinasadya. Natuklasan ko si Zhong Yuming. Gumamit siya ng sining ng selyo sa Qingyu. Si Zhong Yuming. Babalik na sa Haicheng. Kailangan mong mag-inga. At tanging si Jiang Heng ang makakaprotekta sa iyo. Tito Fang, magtiwala ka. Sisiguraduhin kong poprotektahan si Funky New. Jiang Heng. Dapat mong tratuhin ng mabuti ang anak kong babae. Kung hindi, kahit nasa ilalim ako, hindi pa rin kita papatawarin. Pa. Kuya, matagal ka nang nagkukubli. Bakit ngayon ka pa lumabas? Naabot ko ng ruro. Ang pagiging kalahating immortal. Isa na lang hakbang ang layo. Para maging ganap na immortal ng lupa. Bakit ako natatakot bumalik? Rurok ng kalahating immortal. Hindi ba lahat ganito ang sinasabi? Mukhang may progreso ka rin, kapatid. Hahaha. Kuya, hindi ako kasing talento mo. Ang madilim na daan, hindi totoong daan. Hindi ito abot ng malayo. Emil, kahit pa makitid ang daan, gagawin kong malawak na kalsada patungong ruro. Ipapakita ko kay guro na siya ay bulag sa pagpili ng tao. Walang silbi ang madaming salita. Ngayon, ipatutupad ko ang katarungan ng langit. Alisin ko ang masama para sa bayan. Ikaw lang ba? Hahaha, kapatid, ngayon ikaw ay binigyan mo ako ng sorpresa. Ayos talaga. Hayaan kitang subukan ito. Bilang kuya sa nakalipas na 10 taon, ito ang pinaka-napaproud kong gawa. Lason na walang hanggang sa kuna. Pakiusap. Guro, bigyan niyo po kami ng lunas. Guro. Dapat may natitirang antidote, di ba? Guro. Guro, huwag kayong nagbibiro. Guro. Ibigay niyo na ang lunas. Ang lason na yan, walang gamot na makakapawi. Guro. Tapat po ako sa inyo. Bakit ninyo ito ginagawa? Mabuting disipulo. Maging masunurin ka. Ang lason na walang hanggang sa kuna. Ito ay nagiging pagkain para rito. Kaya't ikaw lang ang makakagawa. Napansamantalang pipigil sa lason. Hindi nito malulunasan ang lason. Sa huli, dahan-dahan kang mamamatay. Sumuko ka na, kapatid na disipulo. Kung ibibigay mo ang sining na lumilipad na karayom ng guro, ipapasa ko yon sa iyo. Mapapatawad ko ang iyong alagad, si Jiang Heng. Isang buhay lamang. Impossible. Noong una, ni hindi man lang tinuruan ng guro. Ang sining ng lumilipad na karayom sa iyo.
Hindi ko rin kayo matuturuan. Ang buhay ng iyong alaga. Mas mahalaga ba iyon kaysa sa sining ng karayom? Walang puwang ang tama at mali na magkasama. Kapatid na disipulo, ano ba ang inisip mo? Kahit mawalan ako ng kapangyarihan, papatayin pa rin kita. Daang taong pagsasanay. Talagang isasakripisyo mo nga. Basta mapahina ka lang. Ano kung mawala ang isang buhay? Zhong Yuming. Tanggapin mo. Kapatid, ang hangal mo pa rin. Akala mo tatanggapin ko yan? Nahawa ka na ng laso na walang hanggang sakuna. Maghintay ka na mamatay ng dahan-dahan. At ako, maghihintay para kunin ang bangkay mo. Hahaha. Ikaw. Guro, nasugatan po kayo. Katatapos ko lang. Nakipaglaban ako kay Zhong Yuming. Nahawa ako ng lason ng walang hanggang sakuna niya. Lason ng walang hanggang sakuna. Guro. Guro, hindi nyo ba kayang tanggalin ang lasong ito? Ginamit niya ang daan-daang libong buhay para gawin ito. Napakasama nitong lason. Tanging, isang land immortal lang ang makagamot nito. Anak, Ang babaeng ito. Siya ang hinahanap ko para sa iyo. Siya ba yung dalagita? Kamusta, Lu Banshan? Tama po kayo, Guro. Nag-double na akong nag-practice kasama si Funky New. Pero, bakit ang tingin ko sa pag-unlad ng aking galing? Wala namang pag-angat? Disipulo. Akala mo ba ang mga land immortal? Parang repolyo na kumakalat kahit saan. Ang huling paglabas ng isang land immortal ay nangyari 500 taon na ang nakalipas. Pakinggan mo, ang mag-double na pagsasanay kasama ang suwanyin na katawang. Pwede lang magbigay ng pagkakataon para sa paglabag ng hangganan. Hindi ibig sabihin na lahat ay magtatagumpay. Ano ang gagawin ko ngayon? Magkatuloy sa pagpractice. Kung hindi ka magtagumpay na maging land immortal, mamamatay ang lahat sa bahay natin. Lahat. Ano pa ba? Wala na yang mga palusot. Huwag kang maging duwag. Kung ganito ang paraan ng pagpractice, aralin mo ng mabuti. Tama. At ito pa. Kapag pagod ka, kumain ka ng kaunti para mapalakas ang katawan. Dala mo ba talaga yung bagay sa sarili mo? Kung anong klase ng gamit yan? Nagtataka talaga ako sa pagkatao ninyo. Walang mahabang salita. Mabilis ka na, tumakbo ka na. Kapatid. Hanap kita. Hindi maganda. Dumating na si Zhong Yuming. Magtago kayo agad. Ang karaniwang tao, kapag natamaan ng lason ng walang hanggang sakuna, tiyak na mamamatay. Magtago na kayo. Kaya ngayon ako lang ang Lalabas. at susubukan kong pahabain ang oras. Nasa hustong panahon kay Heng, kung kaya na niyang maging lupang immortal. Kapatid, akala ko nga, naging lupang immortal ka na. Paano naman ako magiging ganoon? Suwanyin na katawan. Nasa loob ng silid mo, hindi ba? Wala ka bang sinubukang? Mag-double cultivation kasama siya. Walang kwenta yung sinasabi mo. Suwanyin na katawan. Yung babaeng iyon. Ang babae ng aking disipulo. Ako'y tao. Hindi ako hayop. Kapag malapit na ang kamatayan, sino pa ba ang mag-isip ng moralidad? Anong hangganan pa? Kapatid, ito ang dahilan kung bakit hindi ka katulad ko. Marahil nga. Siguro ang pumili sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka napili. At nangahas ka pang harapin ako, at banggitin pa ang bulag na iyon. Pagkatapos naming patayin kayo, huhukayin ko ang kanyang libingan. Bibastingin ko ang kanyang mga buto hanggang sa abo. Kaya bang? Haha. Kapatid, hindi na katulad ng dati ang iyong lakas. Tila gumagana na ang aking 1G na lason. Nakapagsimula na. Kapag lalo pang dumami ang bisa nito, hindi ko na kailangang kumilos. Ang iyong katawan, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa, lahat ay dadaan sa pinakamakasuklam-suklam na sakit. Bubognot ka nang nabubuhay. Maliban sa sentrong ugat ng puso, lahat ng mga meridian mo ay sinisira ng malupit na lason. Maaring hindi na ito tumagal. Ikaw naman, magbubonto ng huling labang iyon. Ikaw nga ay. Napasok mo na ang aking 1G na lason. Ang galaw mo na iyon. Kayang tangkain ko. Zhong Yuming. Sino mang gumagawa ng kasamaan, maghahantong sa sarili. Sa timog na hangganan, ang mga kasalanang ginawa mo ay malubha. Panahon na para magbayad ng kasalanan. Magbayad ng kasalanan. Sila. Mga 100,000 magsasaka at taga-baryo. Sila. Tinatawag mo pa ba silang tao? Walang lunas. Jiang Heng, huwag kang masyadong magmadali. Paano hindi ako mag-aalala? Guro ko noon pa man, nalason na. Ngayon inatake pa siya ng matandang aso. Anong bulok na sansang to? Wala akong kahit kaunting na nararamdaman. Lalabas ako ngayon para iligtas siya. Kailangang kumalma ka. Kung lalabas ka ngayon, tapos na lahat. Mamamatay ang lahat. Ako. Jiang Heng, huwag kang panghinaan loob. Naniniwala ako sa'yo. Mula nang unang makita-kita, walang hindi mo kayang gawin. Isa kang maliit na kalahating immortal. Naniniwala akong kaya mo yan. Pero, wala akong kahit kaunting oportunidad na maramdaman yung mga bagay na nasa ibabaw nito. Sinubukan ko na lahat. Ayon sa kwento, Huanyin na katawan, na tumulong sa Huangdi, tinalo si Qiu. At itinuro kay Huangdi,
ang sining ninyang sa loob ng silid, at ang paraan ng pag-alagang buhay. Naiintindihan ko na, Anong naintindihan mo? dapat. Ako ang dapat kumilos muna. Funking you. Nakaramdam ako ng munting pagkakataon. Alam ko na narito ang fuanyin na katawan. Nasa loob mismo ng silid. Kapag antyanti ka nang namatay dahil sa lason, ako na lamang mag-isa. Ang magtatamasa ng kawing na ito. Pagdating noon, sino pa ang makakatapat sa akin? Sa buong Dacia, ako ang pinakamataas na kapangyarihan. Mukhang ang mga turo ni Guro, hindi mo pinakinggan man lang. Mga aral. Puro click. Nga palabas na walang laman. Maghang, pareho ka na matandang yon. Pareho kayong paurong at nakakatawa. Walang pagtataka na nagustuhan niya. Zhong Yuming. May mga taong tumatayo para sa katarungan. Nangangampanya para sa bayan. Nagpoprotekta sa pamilya at bayan. At ikaw naman, pinapawalang bahala mo ang mga ito. Kaya hindi mo na mahihiwalay ang tama at mali. Walang prinsipyo. Walang dangal. Mga insekto ng tag-init. Di mo pwedeng pag-usapan ang yelo sa kanila. Huwag nang magpaligoy. Ngayon mismo, papatayin ko kayong magguro at disipulo. Kapatid, manahimik ka at tanggapin ang kamatayan. Bibibigyan kita ng mabilis na wakas. Huwag mong isipin. Mukhang ang lason ay sumisira na sa iyong mga meridian. Kapatid, masama ang pakiramdam, di ba? Pag nakita mo ang guro, sabihin mo sa kanya, pinili niya ang maling tagapagmana. May nagtatangkang tumawid sa antas na immortal. Hindi. Impossible. Itong maliit na salbaheng bata, unahin kitang patayin. Immortal ng lupa. Ako itong maliit na kalahating immortal. Malaki ang halaga ko. Diretsong umaabot agad sa antas. Naging immortal ng lupa na. Guro, babantayan ko muna ang iyong buhay. Pagkatapos kong tapusin ang lumang halimaw na ito, saka kita gagalingin. Magaling na alagad. Ako, ang iyong guro. Guro, kung may sasabihin ka, diretso lang. Alagad. Ang sinulat ng guro na kopya para sa'yo. Huwag mong siyain yan. Iyan ang natatanging kopya ko. Ikaw, matandang palabiro. Hindi ka ba pwedeng mag-alala kahit kaunti? May seryosong usapin ba? Ang disipulo ko, ang galing talaga. Kailangan ko pa bang mag-alala sa mga seryosong bagay? Tama nga. Funking you. Tumulong ka munang hawakan siguro. Para mas madali kong makuha. Upukin mo yan. Sige, Ikaw talaga. Parang naging tunay kang engkanto ng lupa. Anong problema kung ganyan ka? Naabsorb ko na. Ang lakas ng dalawang hangal kong alagad. Baka hindi kita matalo. Akala mo ba nagmamath ka? Isa panandang pandagdag isa katumbas equals higit sa dalawa. Hindi ka pa kumakain? Gamitin mong buong lakas. Mayabang. Ito. Paano yan possible? Kuya Jiangheng, ang galing niya. ang galing. Kasama yan sa akin. O Seg, ikaw ang magiging malaki. Ako ang magiging maliit. Hindi na ako makikipagtalo. Anong sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin na maliit? Pumayag si Lolo Lu. Akin yan. Lubansyan. Ikaw. Ay naku, Signa. Sugatan ako, pasyente. Kayo dalawa, tumahimik kayo. Emye. Kayo. Tama na. Tama na ang pananakit. Ngayon. Panahon ko ng kumilos. Patawarin mo ako, huwag mo akong patayin. Papatawad kita. Bakit naman? Jiangheng, Pwede mo bang patawarin ako? O kaya, magkapatayan tayo. nasa kamay mo yung, iyon ay lason ng walang hanggang sakuna. Tama. Nasa likod mo, lahat ay ordinaryong tao. Nahawaan na sila ng lason na walang hanggang sakuna ko. Sila, tiyak na mamamatay. Ang pagsagip mo, Hindi mo na maagapan. Sage, subukan mo. Jiangheng, huwag mo akong pilitin. Ano kung pipilitin kita? Sage, Hahaha. Maliban sa'yo. Lahat ng tao rito, mamamatay kayong lahat, sasama kayo sa aking libingan. Ito. Paano ito possible? immortal ng lupa. Nakakaiwas sa lahat ng lason. Ginamit mo ang 100,000 buhay para likhain ang burang bagay na ito. Hindi ba ito isang madilim na pamamaraan? Ano ito? Hindi possible. Kahit ikaw ang immortal ng lupa, ang lason na walang hanggang sakuna ko, hindi possible na wala itong epekto. Kung ganun, ipapadala kita sa kamatayan. Ayos. Guro, gagamot kita ngayon din. Ay naku, ang matagal na alitang ito. Sa wakas, natapos na. Ang kaluluwa ng guro, sa wakas ay makakapahinga na. Guro, huwag mo masyadong sisihin ang aming guro. Kahit noon siguro, hindi niya siya pinalaya sa sekta. O kahit hindi man, tinanggap man niya siya noon. Ganito lang ang klase niya. Hindi siya makagagawa ng malaking bagay.
Nga, Sage, bilisan na. May mahalagang gagawin pa ako mamaya. mahalaga. Ah. Mahalaga nga. King Yu, handa ka bang magpakasal sa akin? Nagwapo at kaakit-akit, dalubhasa sa medisina at panghuhula. Isang makalupang immortal. Handa ako. At ako naman. Tsifi. Dadalahin ka ng guro para mag-aral ng pagiging immortal. Tara. Sage,